Sinong nagsabing pagkatapos maging immortal, ay siyam na buhay lang sa mundo ng mga tao? Pipilitin kong mabuhay sa aking ikasampung buhay. Tulungan niyo ako. Gising ka na pala. Ayos ka lang ba? Ikaw ang nagligtas sa akin. Sadyang malakas ang kidlat ng langit kahit na narito na ako sa aking ikasampung buhay. Hindi pa rin ako nakatakas sa parusa. Kahit mapalad akong nakaligtas sa parusa ngayon, kailangan ang sarang pandama ng 3 taon para tuluyang gumaling. Anong ikasampung buhay ang sinasabi mo? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko lang na ang langit ay mapaglaro at ang tadhana ay malupit. Ang weird mo naman talagang magsalita. Pero may punto ka rin naman. Ang langit ay mapaglaro at ang tadhana ay malupit. Siguro ang pilit na kasal at pilitin sa isang kasunduan na mapangasawa si Liming Yang ay tadhana ko na talaga. Mabuti ang kalooban ng babaeng ito. Kamukha niya ang isang dating kakilala, iniligtas pa niya ang buhay ko. Mapoprotektahan niya ako ng 3 taon. Mayroon akong paraan na hindi lang makakatulong sa iyo para hindi ka napilitin ng pamilya mo na magpakasal, kundi magbibigay rin sa iyo ng swerte mo. Anong paraan? Pakasalan mo ako. Maging asawa kita. Gusto mong pakasalan kita? Ngayong malubha ang sugat ko, kailangang sarang pandama. Matulog ng 3 taon para gumaling, kaya pakasalan mo ako. Alagaan mo lang ako ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, magigising din ako. Sa loob ng 3 taong ito, gagamitin ko ang aking swerte para protektahan ang pamilya mo nang may ibayong lakas. Napakakaiba mo talagang tao. Sino ba ang sa unang pagkikita pa lang ay nag-aaya na agad magpakasal? Nakakapagtaka. Kahit ito ang unang pagkikita natin, bakit parang pakiramdam ko ay nakita na kita kung saan? Kaysa pakasalan ng masamang si Liming Yang, mas mabuti pang pumayag na akong pakasalan ka. Saksi ang langit at lupa. Saksi ang araw at buwan. Ako si Zhao Bai. Ako si Shu Shuyan. Ngayong araw ay mag-asawa na tayo. Sumusumpa habang buhay. Tatlong taon. Hintay mo ako ng 3 taon. Sa aking paggising, ibibigay ko sa iyo ang buhay na marangya. Lola, nandyan lang si Shu Shuyan sa loob. Ayaw niyang lumabas. Ngayon ang mahalagang araw ni Senyorito Wang Yanhui para pakasalan siya. Wala siyang magagawa kundi lumabas. Patawad, Zhao Bai. Mukhang hindi na kita maalagaan pa. Dahil ikakasal na ako sa iba. Patawad talaga, patawad. Kung hindi ko makukuha sa pamilya Wang ang $1 na kontratang ito, hindi lang malulugi ang pamilya Shu. Pati si Lola ay hindi ka natatanggapin. Para sa pamilya Shu, para sa iyo ay wala akong pagpipilian. Zhao Bai, kung magigising ka lang sana. Napakabuti sana niyon. Shu Shuyan, hindi ba't sabi mo, pagkalipas ng 3 taon ngayon, magigising ang basurang ito. Tapos na ang 3 taon. Bakit hindi pa rin siya gising? Lola, maaari po bang bigyan niyo pa ako ng oras? Shu Shuyan, 3 taon na ang nakalipas. Para lang kalabanin ako, pinakasalan mo ang parang gulay na ito. Ngayon ay hindi ko papayagan na suwayin mo pa ako muli. Magsisimula na ang kasal, naghihintay na si Senyorito Wang sa hotel. Sumama ka na sa akin sa hotel ngayon din. Kung hindi, ipapautos ko agad kay Xiaoji na tanggalin ang oxygen ng basurang ito at hayaan siyang mamatay sa harap mo ngayon din. Wag niyo pong tanggalin. Papayag na akong magpakasal. Pero Lola, kailangang mangako kayo sa akin. Basta't pakasalan ko si Wang Yanhui, hahayaan niyo si Zhao Bai na magpagaling.
Hindi mo pa lugar sa bahay na ito. Naturuan ako sa dapat kong gawin. Tara na. Lola. Lola. Alis na. Lola. Simula sa araw na ito, ayaw ko nang makita ang taong ito sa Jingzhou kailanman. Opo. Mga bro, tapusin na natin siya. Patawad, Joe Bai. Mukhang hindi na kita maalagaan pa. Ikakasal na ako sa iba. Kung hindi ko makukuha sa pamilya Wang, ang $1 na kontratang ito, hindi lang malulugi ang pamilya Shu. Pati si Lola ay hindi ka natatanggapin. Para sa pamilya Shu, para sa iyo, wala akong pagpipilian. Gising na ang basurang to. Ano naman kung gising na? Siguradong patay siya ngayon. Sugod. Yeah. Mga langgam lang kayo at nagawa niyong galawin ang kataas-taasang immortal. Hindi ko akalain na inalagaan niya talaga ako ng 3 taon. Ang lakas ng loob nilang agawin ang asawa ko. Napakalakas ng loob ng pamilya Wang. Nagbalik na ako, si Zhu Bai, sa ika-10 buhay. Kaluluway nagbalik na. 7 kaluluway buo na. Panginoon, nagpakita na siya. Panginoon, nagpakita na ang Panginoon. Ang guro. Ang ating kagalang-galang na guro ay narating na ang ika-10 buhay. Ipaalam sa lahat ng panig na sasalubungin ko ang guro sa gaganaping pagtitipon. Kung sino man sa inyo sa pagtitipon ang makakuha ng pabor ng guro ay tiyak na pag-angat ng isa at lahat ay damay. Sabihin na nating si Senyorito Wang ay mapabagsak ang pamilya Shu. Iyong laro ng pamilya Shu na nakatagong kaharian ng lungsod ng dragon ay sayang naman talaga. Oo nga, kasama ang mga tropa sa PK. Patay boss, level up, at loot. Sobrang saya talagang laruin ito. Talaga ba? Patingin nga. Hoy bata, ngayon ay kasal ni Senyorito Wang at ng pinakamaganda sa Jingzhou na si Binibining Shu. Bawal ang epal. Hindi pwedeng pumasok dito. Kung matalino ka, lumayas ka na ng malayo. Gustong pakasalan ng asawa ko. May karapatan ba ang Wang na iyan? Siya nga ang pinakamaganda sa Jingzhou. Ang mukha at katawan na iyan. Ang ganda ng aura niya talaga. Balita ko, kasal na itong si Binibining Shu at ang masaklap, ang napangasawa niya ay parang gulay na. Bakit ngayon ay... Iyong parang gulay na iyon. Hindi bagay kay Binibining Shu. Si Senyorito Wang ang para sa kanya. Hahaha Lola, sabi ni Senyorito Wang, kapag naikasal na siya kay Shu Shuyan, ang kontratang $1 billion ay ibibigay sa pamilya Shu. Hahaha, sa oras na iyon ang pamilya Shu ay tiyak na magiging tanyag na. Mabuti, mabuti. Itong si Shu Shuyan na pabigat. Ang pagpapakasal kay Senyorito Wang ay talagang tamang desisyon. Hehehe. Tuloy ang laro. Sa akin ay uunlad ang pamilya Shu. Shuyan, sinabi ko na sa iyo. Inalagaan mo ako ng 3 taon. Bibigyan kita ng buhay na marangya. Ngayon, oras na para tuparin ang pangako ko sa iyo. Lalaking ikakasal. Tinatanggap mo ba ang iyong babaeng ikakasal, si Binibining Shu Shuyan, bilang iyong legal na asawa? Sa hirap man o sa ginhawa at aalagaan siya habang buhay? Tinatanggap ko. Shu Shuyan. Nagtatago ka sa akin dahil sa isang parang gulay na huwag kang magpanggap na malinis. Ngayong gabi. At para sa babaeng ikakasal, tinatanggap mo ba ang iyong lalaking ikakasal, si Ginoong Wang Yanhui, bilang kanyang legal na asawa, sa hirap man o sa ginhawa na makasama siya habang buhay at hindi kailanman maghihiwalay? Hindi ako. Shu Shuyan. Pag-isipan mong mabuti. Ang pamilya Shu at ang lalaking parang gulay na iyon. Zhao Bai. Patawad. Tinatanggap ko. Hindi ako pumapayag.
Zaobay, gising ka na. Shuyan, pasensya na sa hirap nitong 3 taon. Pero huwag kang mag-alala. Simula ngayon, wala nang makakaapi sa iyo. Ito ang paralisadong manugang ng pamilya Shu. Gising na siya. Mapaghiganti si Senyorito Wang. Nangahas ang taong ito na agawin ang kasal niya. Patay siya. Matandang Doña Shu, hindi ba't sabi mo ay parang gulay na siya? Ano ang nangyayari? Huwag mag-alala, Senyorito Wang. Ang matandang ito ay magbibigay sa iyo ng kasiyasyang sagot. Lola, dahil gising na si Zaobay, baka pwedeng... Ang isang taong parang gulay sa loob ng 3 taon, kahit gising na ay basura pa rin. Lola, ito ay... Dahil gising na ka, pirmahan mo na ang kasunduang ito para si Shuyan ay makasal kay Senyorito Wang ng malinis. Matandang Donya, sigurado ka ba? Bakit? Gusto mo pa bang manatili sa pamilya Shu? Tama, pinapayuhan kita. Sumunod ka na lang ng maayos, makipagdiborsyo ka na kay Shu Shuyan agad-agad. Makasakaling palayain ka pa ni Senyorito Wang? Pamilya Wang ay walang halaga sa aking paningin. Isang basurang nakahiga sa kama. Sa loob ng 3 taon, nangangahas ka pang maliitin ang aking pamilya Wang? Ang pamilya Wang ay mayaman sa Jingzhou. Miyembro pa sila ng samahang komersyal ng Wanbao. Hawak nila ang Jingzhou at ang hindi mabilang na negosyo nito, samantalang ikaw ay umaasa lang sa pamilya Shu. Anong karapatan mong lumaban kay Senyorito Wang? Paulit-ulit mo akong tinatawag na basura. Sinasabing mas mababa ako sa pamilya Wang. Iyan ay dahil hindi mo alam ang aking pagkatao. Kung malalaman mo ang aking pagkatao, tiyak na igalang mo ako. Ano? Igalang ka? Hahaha, gaya ng Diyos, hahaha. Hoy, sa tingin ko nakahiga ka ng 3 taon, naging parang gulay na sa loob ng 3 taon. Masyadong malala ang epekto nito. Baka sira na rin ang utak mo, ang kapal ng mukha mo, para sabihin ng ganyang kalaking salita. Talagang nakakatawa, sobrang nakakatawa. Tao po, bilisan nyo at dalhin ang baliw na basurang ito sa ospital ng mga may sira sa ulo para hindi na siya magsalita ng kung ano-ano rito. Zaobay, huwag kang magsalita ng ganyan. Shuyan, Si Senyorito Wang, sinasabi ko ang totoo. $1 bilyong na order lang iyan. Para sa akin ay wala lang iyan. Kahit ang pamilya Wang nyo ay parang langgam lang sa paningin ko. Ikaw, wala ka na talagang pag-asa. Si Senyorito Wang ay napakataas ng katayuan at ang pamilya Wang ay makapangyarihan. Wala lang ang order na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Paano kung dagdagan pa natin ng pagkakataong makasali sa samahang komersyal ng Wanbao? ang samahang komersyal ng Wanbao. Ito ay itinatag ng pinakamayaman sa Jingzhou, na si Shen Sanqian. Hawak nito ang lahat ng negosyo sa 13 lungsod ng Jingzhou. Dahil lang sa pagsali sa samahang komersyal ng Wanbao, kaya narating ng pamilya Wang ang kinalalagyan nila ngayon. Shen Sanqian, hindi ko akalain na ang batang nag-aalaga ng mga ari-arian ko noon ay ganito nakagaling. Si Shen Sanqian ng samahang komersyal ng Wanbao. Alam mo ba, na kahit si Shen Sanqian kapag nakita ako, ay igagalang ako gaya ng Diyos. Sa isang salita ko lang ay kaya kong tanggalin ang pamilya Wang sa samahang komersyal ng Wanbao. Ang lakas ng loob mong magyabang. Matandang Donya, kapag nakarating ito sa pandinig ni Pangulong Shen, kahit ako, ay hindi maililigtas ang inyong pamilya, Shu. Shushu yan, gusto mo ba na akong matanda na? Ay lumuhod at magmakaawa sa iyo bago ka tumigil. Lola. Shuyan, sinabi ko na sa iyo noon, inalagaan mo ako ng 3 taon. Bibigyan kita ng buhay na marangya. Ngayon na ang oras para tuparin ang pangako ko. Wala ka namang pera, pero ang lakas mong magyabang. Dahil ang matandang Donya ay hindi naniniwala sa sinasabi ko. Ipapakita ko sa iyo ngayon, ang kayang ibigay ng pamilya Wang ay kaya ko ring ibigay. At ang hindi nila kayang ibigay, ay kaya ko pa ring ibigay. Shen Sanqian, nasa Jingzhou Hotel ako. Magbigay ka agad ng $10 bilyong sa pamilya Shu. Ay naku, bakit ang taas ng damage nito? Teka, tatawag ako ng backup. Paluluhurin ko kayong lahat sa akin. Lolo, bilhin mo na ang larong ito at ibigay mo sa akin. Shen Sanqian, nandito ako sa Jingzhou Hotel. Magbigay agad ng $10 billion sa pamilya Shu. Masusunod, Panginoon, magpadala agad ng $10 billion sa pamilya Shu. Maghanda rin ng mamahaling regalo at pumunta agad sa Jingzhou Hotel. Opo. Lolo, ang pamilya Shen natin ay ang pinakamalaking pamilya sa Jingzhou. At kayo ang pinakamayaman sa Jingzhou na may hawak sa 13 lungsod ng Jingzhou at sa lahat ng mga negosyo rito. Sino ba talaga ang Panginoon na sinasabi niyo? Ang yaman ng pinakamayaman sa Jingzhou at ang samahang komersyal ng Wanbao. Ang lahat ng ginagamit ni Lolo ngayon, ang lahat ng pera, posisyon at kayamanan ay galing lahat sa aking Panginoon. Alam mo na ba ngayon kung gaano siya kahalaga sa akin? Ang $10 billion para sa pamilya Su ay darating sa loob ng 5 minutes. Ang sasakyan ay... Tara na. Hahaha, $10 billion, alam mo ba kung gaano kalaki iyon?
Nakakatawa talaga ang basurang ito. Ha ha ha. Akala mo ba si Pangulong Shen ay tauhan mo lang? Ha, susunod ba siya sa lahat ng utos mo? Sa loob ng 5 minutes, ang $10 billion mula sa pamilya Shen ay papasok na sa Shu Group. Zhaobay, huwag kang magsalita ng ganyan. Bata, alam mo bang sinasabi mo? Si Pangulong Shen ay ang may hawak ng 13 lungsod ng Jingzhou. Isang makapangyarihang tao sa lahat ng negosyo. Habang ikaw na isang langgam. Ay ang kapal ng mukha mo. Naghahanap ka ba ng gulo? Zhaobay, naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mong idamay ang pamilya Su. Ay oo nga pala, Senyorito Wang, ang basurang ito ay wala ng kinalaman sa aming pamilya Shu. Pinalayas na siya ni Lola. Kung mag-imbestiga si Pangulong Shen, sana'y tulungan niyo kami. Huwag kang mag-alala. Dalhin mo siya sa kama ko mamaya. At pagkatapos, tiyak nakakausapin ko si Pangulong Shen para sa inyo. Sige po. Malalaman mo rin mamaya kung gaano ka kakatuwa ngayon. Sige ba? Tingnan natin ngayon kung sino talaga ang tunay na payaso. May 3 minuto pa. Pagkalipas ng 3 minuto, ang $10 bilyong kapag hindi ito dumating, papatayin kita ng kalunos-lunos. Zhaobay, umalis ka na agad. Hindi mo kaya ang pamilya Wang. Shuyan, huwag kang mag-alala. Sa mundong ito, walang sinuman ang hindi ko kaya. Nagmamayabang ka pa rin. Hindi mo yata alam ang panganib. Yung sa pananalapi ng kumpanya. Tagapamahala ng pananalapi. Paano ito nangyari? May kakayahan ba talaga siya? Napilitin ang Shen Group na magbigay ng 10 bilyon. Sagutin mo ang telepono. Opo. Lola, ang ating kumpanya ay nakatanggap mula sa Shen Group ng $10 bilyong. Matandang Donya, tiyak na may pagkakamali rito. Ang $10 bilyong na puhunan, kahit ang aming pamilya Wang, ay hindi kayang maglabas niyan. Lalo na ang basurang ito. Hindi kaya si Pangulong Shen, alam na si Senyorito Wang ngayon, ay ikakasal sa aming si Shuyan, kaya sadyang nagbigay ng malaking regalo sa pamilya Shu. Oo, tama. Ganoon nga iyon? Hindi ba, Senyorito Wang? Siyempre, bukod sa pamilya Wang, sa buong Jingzhou, sino pa ang may kakayahang ganyan? Napakakahangalan. Narito na si Pangulong Shen ng Samahang Komersyal ng Wanbao. Si Pangulong Shen ay personal na dumalo sa kasal ni Senyorito Wang. Mukhang ang pamilya Shu ay magtatagumpay na ng husto. Pangulong Shen, kayo ba ang nag-utos sa bigyan ng Shu Group ng $10 bilyong? Eksakto. Lola, mukhang si Senyorito Wang nga ang gumawa ng paraan para rito. Nagpapasalamat ang matandang ito kay Senyorito Wang. Walang anuman. Pangulong Shen, may isang tao rito na paulit-ulit na walang galang sa inyo. Sinabi niya, pagdating ninyo rito, hindi lang kayo susunod sa kanya, kundi kailangan nyo pang lumuhod, ituring siyang Panginoon at sambahin bilang Diyos. Ang taong ito iyon. Hindi lang iyon, sinabi rin niya na kung gusto niya maging si Binibining Shen ay kusang loob ninyong ibibigay. Nako, Pangulong Shen, ang harapin ng ganitong tao ay hindi karapat-dapat sa inyo. Handa po akong gawin ito para sa inyo. Hey. Teka, Binibining Shen, hindi ba't nagkamali kayo ng sinaktan? Siya ang lumapastangan sa inyo. Binibining Shen, saksi ako. Ang lalaking ito ay hindi lang naging bastos sa inyo, kundi minaliit pa si Pangulong Shen. Iminumungkahi kong iutos niyo agad. Nabaliin ang kanyang mga kamay at paa, bilang babala sa lahat. Magsitabi kayong lahat. Tapos ka na, bata. Si Pangulong Shen, na mismo ang kikilos. Kahit ang pinakamataas na Diyos pa ang dumating, hindi ka na maililigtas? Pangulong Shen, ang asawa ko ay nakoma ng 3 taon at kamakailan lang nagising. Hindi pa malinaw ang kanyang isip. Huwag niyo na po siyang patulan. Si Sanchian ay nagbibigay pugay sa Panginoon. Nagbibigay pugay si Sanchian, Panginoon. Anong nangyayari rito? Si Pangulong Shen ang pinakamayaman sa Jingzhou. Bakit siya lumuluhod sa basurang ito? At tinatawag pa siyang Panginoon. Pangulong Shen, ang basurang ito ay ang paralisadong manugang ng pamilya Shu. Kayo, baka po nagkakamali lang kayo ng tao. Sino ka sa akala mo? Para bastusin si Jinoong Zhou. Binibining Shen, totoo ang sinasabi ko. Ang basurang ito ay hindi isang makapangyarihang tao. Siya ay isa lamang manugang sa bahay. Lapastangan. Kapag binastos mo pa si Jinoong Zhao ng kahit isang salita, puputulin ko ang dila mo. Ginoong Zhao, pahintulutan niyo si Sanchian na ayusin ito. Ibigay ang utos. Tanggalin agad ang pamilya Wang sa samahang komersyal ng Wanbao. Kansilahin ang lahat ng kanilang puhunan.
sa 13 lungsod ng Jingzhou. Kung may makikipagtulungan pa sa pamilya Wang, ito ay kawalang galang kay Shen Santian at sa samahang komersyal ng Wanbao. Pangulong Shen. Pangulong Shen, patawad po. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Magbabago na po ako. Pangulong Shen, patawad po. Ginoong Zhao, nasisiyahan ba kayo sa kinalabasan? Joe Bai, humingi na ako ng tawad. Talaga bang gusto mo na magkaroon tayo ng ubusan ng lakas? Ubusan ng lakas. Hindi ka karapat-dapat. Mukhang masyadong magaan ang parusa ko. Baliin ang kanyang mga kamay at paa at tanggalin ang kanyang dila. Gusto kong habang buhay niyang tandaan ang araw na ito. Sino ang gustong bumali sa mga paa at kamay ng anak ko at kukuha pa sa kanyang dila? Tay, tapos na ang pamilya Wang. Sinong nagsabing tapos na tayo? Ang pamilya Shen ay may hawak lang sa 13 lungsod ng Jingzhou. Akala mo kung sino na sila. Sa harap ng tunay na lakas, kahit ang pamilya Shen pa o ang mga mayayaman sa kabisera ay kailangang sumunod sa atin. Sa mundong ito, wala pang tao o grupo ang papantay sa tingin ko. Oo, alam mo bang may lugar na bawal pumasok at bawal lumabas? Bawal pumasok. Bawal lumabas. Huwag mong sabihing, Lola, sinabi ni Punong Wang. Ano ba talaga ang lugar na iyon? ang tinutukoy ni Punong Wang, iyon ba ang maalamat na lambak ng Haring Mediko? May alam ka pala. Maraming taon ang ginugol ko at maraming pagod at pera para mahanap ang lambak at pumasok sa kanilang grupo bilang alagad sa mundo. Ano? Alagad sa mundo? Ang pamilya Wang ay magiging parang kinatawan sa mundo? Mabuti at may alam ka. Kung ganoon ang pamilya Wang, ay yayaman na ng husto? Higit pa sa pagyaman, ang 13 lungsod ng Jingzhou ay mapapasakamay na natin. Ang pagiging pinakamayaman sa Jingzhou ay mapupunta na sa atin. Itong lambak ng Haring Mediko, anong klaseng lugar ito? Ang lambak ng Haring Mediko ay itinatag ni Haring Mediko Li Changqing. Sinasabing ang kamahalang Haring Mediko ay may kakayahang buhay muli ang mga patay. Kahit ang mga mayayamang pamilya sa kabisera ay may malaking respeto sa kanya. Nag-aalok sila ng $10,000 para lang magkaroon ng pagkakataon na matulungan sila ng Haring Mediko. Kawili-wili? Sino ang mag-aakalang ang dating katulong sa medisina sa tabi ko ay lalaki ng ganito? Joe Bai, kahit na kilala mo si Shen Santian, ano ngayon? Nasa likod ng pamilya Wang ang lambak ng Haring Mediko. Paano ka lalaban sa akin? Paano ka lalaban sa pamilya Wang? Mas mabuting umasa sa sarili. Ako na ngayon ay isang alagad sa mundo ng lambak at kinatawan ng Haring Mediko sa mundo. Ang paghamak sa pamilya Wang ay paghamak sa lambak ng Haring Mediko. Dahil sa lambak ng Haring Mediko, ang pamilya Wang ngayon ay talagang magtatagumpay na. Hindi lang yan. Hawak nila ang sining ng buhay at patay. Si Punong Wang ay isa ring alagad sa mundo. Kaya sa mga susunod na araw, ang mga opisyal na hihingi ng tulong ay siguradong pipila sa pintuan ng pamilya Wang. Ibig bang sabihin ang buong 13 lungsod ng Jingzhou ay kailangang sumunod na sa pamilya Wang? Ha. Bata, ikaw ba ang nagsabing babaliin mo ang mga kamay at paa ng anak ko at puputulin ang dila niya? Ikaw nga ba yon? Punong Wang, wag mo na sanang patulan si Joe Bai. Isang hamak na alagad sa mundo lang at nagagawa mo pang sumigaw sa harap ko. Bata, nangangahas ka bang hamakin ng lambak? Kahit ang nagtatag ng bus, lambak na si Li Changqing. Sa paningin ko ay nakatikim lang ng ilang gamot at bahagyang may alam. Isa lang siyang baguhan sa medisina. At tungkol naman sa iyo. Zhao Bai, napakawalang galang mo sa Panginoon ng lambak. Humanda ka na sa kamatayan. Ang basurang ito, nagawa pang magyabang sa harap ng kinatawan ng Haring Mediko sa mundo. Karapat-dapat lang siyang mamatay. Joe Bai, maaari bang tumahimik ka na lang? Shuyan, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Ano na, bata, pagkatapos magyabang ay magtatago ka sa likod ng isang babae at hindi na makahinga ng maayos. Paano kung sabihin ko sa iyo na kahit ang pamilya mula sa kabisera na si Senyorita Ye ay personal na pumunta sa Jingzhou para magpagamot ng kanyang sakit? Hindi ka ba manginginig sa sobrang takot? Ito ba ang maalamat na pamilya Ye na protektado ng immortal? Tama. Protektado ng immortal. Basura. Narinig mo ba? Sa likod ng pamilya Ye ng kabisera ay may proteksyon ng immortal.
Kumpara sa pamilya Ye, ang pamilya Shen at samahang komersyal ng Wanbao ay walang binatbat. Ang pamilya Ye ay magdaraos ng pribadong piging sa Jingzhou. Bukas kapag napagaling ko na ang sakit ni Senyorita Ye, hindi lang tayo mapapalapit sa kanila, baka magkaroon pa ng pagkakataon na makuha ang maalamat na sining ng buhay na walang hanggan, na tanging immortal lang ang nakakaalam. Sining ng buhay na walang hanggan. Hindi iyan nalalayo sa sining ng buhay at patay, nagawa ng isang immortal. At makukuha ng pamilya Wang ang dalawa. Sa buong 13 lungsod ng Jingzhou, wala ng pamilya ang maglalakas loob na bastusin tayo habang gusto pa siya ng anak ko. Bukas ay kusa niyo siyang dalhin sa kama ng anak ko at mapapatawad ko kayo. Kung hindi ay lagot kayo. Exushu yan. Bumalik ka at mag-isip kung ano ang pipiliin mo. Tungkol naman sa kanya, magdasal ka na lang na maganda ang mood ko para mamatay siyang buo. Nakasalalay sa iyo ang pamilya Shu. Ha 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 ha. Zhao Bai, umalis ka na ng Jingzhou ngayong gabi. Kahit saan ka pa pumunta, huwag ka nang babalik kailanman. Sa tingin ba niya makakatakas siya? Shushu yan kung ayaw mong mapahamak ang pamilya Shu. Layuan mo ang basurang iyan. Humingi ka agad ng tawad kay Senyorito Wang. Sumama ka sa akin. Bilisan mo. May ganoon palang koneksyon si Wang Jinggyun sa lambak ng Haring Mediko. Matagal nang itinatag ang lambak gamit ang galing ni Haring Mediko Li Changqing. Marami na siyang naging makapangyarihang kaibigan. Hindi biro ang lawak ng kanyang koneksyon. Kung sakaling siya ay... Lolo, ang ating katayuan ay utang natin kay Ginoong Zhou. Paano natin hahayaang bastusin lang si Ginoong Zhou ng ganito? Siyempre naman. Kung ang lambak ng Haring Mediko ay... Pinag-uusapan niyo ba si Li Changqing? Kaunting kaalaman lang ang natutunan niya sa akin noon. Ibig bang sabihin, kayo ang maestro ni Haring Mediko Li Changqing? Isa lang siyang munting katulong sa medisina sa tabi ko noon. Hindi ko siya itinuturing na tunay na alagad. Diyos ko po. Naku. Napakagaling niyo pala, Ginoong Zhao. Masyado lang akong nag-alala. May proteksyon ng immortal ang pamilya Ye. Kung mapapagaling ni Wang Jinggyun ang sakit ni Binibining Ye, magkakaroon siya ng koneksyon sa immortal ng pamilya Ye. Ganoon ba kalakas ang pamilya Ye? Ang pamilya Ye sa kabisera ay suportado ng pintuan ng kawalang hanggan. Ang punong sekta na si immortal na Qingxuan ay may sining ng buhay na walang hanggan. Taglay niya ang kapangyarihan ng immortal. Ginoo kayo ay... Si immortal na Qingxuan ay si Munting Xuan lang. Ginoong Zhou, bakit po kayo tumatawa? Kilala niyo po ba si immortal na Qingxuan? Ang tinatawag ninyong immortal na Qingxuan ay isa lamang munting alagad ng tao sa tabi ko noon. Ang ibig niyo bang sabihin, kayo ang guro ng mga immortal? Kung ang isang tulad ni Ginoong Zhou ay... May isa pa akong bagay na ipapagawa sa iyo. Makinid ang isip ng mga tao sa pamilya Shu. Gusto kong tulungan mo ng palihim si Shu Yan na kontrolin ng pamilya Shu para hindi na siya muling diktahan ng iba. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Zhao. Gagawin ng samahang komersyal ng Wanbao ang lahat para tulungan si Binibining Shu. Ito ba ang lakas ng siglong pamilya sa kabisera? Isang maliit na pribadong piging, ngunit nagtipon ng maraming makapangyarihan sa Jingzhou. Siyempre naman, ang pamilya Ye ay isang siglong pamilya na may proteksyon pa ng immortal. Kung magagawa ni Punong Wang na mapagaling ang sakit ni Senyorita Ye sa mga susunod na araw sa kabisera, lahat ng magustuhan ng pamilya Wang ay mapupunta sa pamilya Wang. Kahit ang barya na mahulog sa langit ay dapat maging pag-aari ng Wang. Shushu yan, isa lang ang misyon mo ngayong gabi. Samahan mo ng mabuti si Senyorito Wang. Kapag kumapit ang pamilya Wang sa pamilya Ye, tiyak na tataas ang ating antas. Sa katayuan pa lang ni Senyorito Wang, di hamak na mas higit siya sa basurang yan ng 1,000 o 10,000 beses. Talagang matalas ang mata ng matandang donya. Oh, Senyorito Wang. Zhu Shuyan, anong ginagawa mo? Bilisan mo at samahan si Senyorito Wang. Ay. Matandang Donya Shu. Ah, hindi. Lola, huwag kayong mag-alala. Nako, sisiguraduhin kong agad kang magkakaroon ng apo sa tuhod. Nahihiya siya. Lola, narinig mo ba? Kayo ay magiging lola sa tuhod na agad. Wang Yanhui, talagang hindi ka na nagbago. Ah.
Ikaw na walang kwentang tao. Binali mo ang braso ni Senyorito Wang. Bilis, paghiwalayin niyo sila. Bilisan niyo. Jobay, ikaw na walang kwenta. Hindi mo pwedeng kalabanin ang pamilya Wang. Bitawan mo agad si Senyorito Wang. Talaga ba? Kung ganoon ay susubukan ko. Jobay, huwag. Kapag muli mong inapi ang asawa ko, papatayin kita. Walang kwentang manugang ng Su. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na kausapin ang anak ni Wang Gengyun ng ganyan? Ganoon ba? Kung dumating ka lang ng mas maaga, makikita mo pa sana kung paano ko binali ang kamay niya. Ikaw na walang kwenta. Naghahanap ka ng sarili mong kamatayan. Huwag mo kaming idamay sa pamilya Shu. Punong Wang, pinalayas na ang walang kwentang ito sa pamilya Shu. Wala nang kinalaman ang pamilya Shu sa mga ginagawa niya. Sana ay maintindihan niyo, Punong Wang. Sa pagpunta rito sa piging ng angkan ng Ye, lahat ay mga tanyag na tao sa Jingzhou. At sino ba sa kanila ang hindi mo? Kailangang tingalain bilang makapangyarihang tao. Pero ikaw, Jobay, sa ganitong pagkakataon pa talaga, naglakas loob kang bastusin ang makakagamot kay Binibining Ye. Yabang mo naman kay Punong Wang. Ikaw, inilagay mo ang pamilya Shu sa napakasamang sitwasyon. Ikaw ay talagang... Lola. Alis. Tumabi ka riyan. Shushu yan, tingnan mo kung paano ginalit ni Zhao Bai ang ating lola. Bilisan nyo. Palayasin nyo ang walang kwentang iyan. Jobay, mabuti pang lumabas ka muna. Ngayon na. Matandang Donya, bakit sigurado kayo na hindi ko kayang gamutin si Senyorita Ye? Ano? Sinasabi mong mapapagaling mo si Senyorita Ye? Tama ba ang narinig ko? Mahirap ba to? Ikaw na isang walang kwentang manugang ng Shu. Ang kapal ng mukha mo na magyabang ng medisina sa harap ng tatay ko. Isa ka talagang malaking biro. Ang tatay ko ay isang alagad sa mundo ng lambak ng haring mediko. Maraming taon siyang nagsanay doon sa buong 13 lungsod ng Jingzhou. Bukod sa tatay ko, sino pa ba ang may kakayahan na gamutin si Binibining Ye? At tungkol naman sa'yo, isang taong nakahiga lang sa kama na parang gulay na sa loob ng 3 taon ay may ganap ang kutyain ng tatay ko. Mukhang wala kang respeto sa lambak ng haring mediko at sa kamahalang haring mediko. Jobay, tumahimik ka na lang. Kapag kinalaban mo ang lambak ng haring mediko, kahit si Pangulong Shen pa, ay hindi ka maililigtas. Lambak ng haring mediko. Kahit si Li Changqing pa ang pumunta rito, kailangang lumuhod niya sa harap ko para linisin ang grupo at burahin ang pamilya Wang sa Jingzhou. Ang kawalan ng galang sa kamahalang haring mediko ay hindi mapapatawad. Sino ba sa tingin mo ang kamahalan? Naaalala ko pa, noong nagsasanay pa ako sa lambak ng haring mediko. Nakita ko mismo kung ilang mayayaman at makapangyarihan ang nagdala ng mga mamahaling regalo at lumuhod ng matagal para lang makita ang kamahalang haring mediko habang ikaw na walang kwentang manugang ng Shu. Yabang mo naman na insultuhin ang kamahalang haring mediko. Naghahanap ka yata ng kamatayan. Anong nangyayari? Bakit galit na galit si Punong Wang? Kulam sa puso. Napakasamang paraan nito. Binibining Ye, kinuwestiyon muna niya ang galing ng tatay ko. Tapos ay binastos ang kamahalang haring mediko. Sinabi pa niya, napaluluhurin niya ang kamahalang haring mediko. Wala talaga siyang galang. Paalisin na sana namin. Siya rito ngayon din. Si Punong Wang, ang kinatawan ng lambak sa mundo ng mga tao. At isa ring alagad sa mundo ng lambak. Naghanda ako ng piging dito sa Jingzhou para sana hilingin kay Punong Wang. O sa sinumang may kakayahan, nagamutin ang aking sakit. Kung kinukwestiyon mo ang galing ni Punong Wang, marahil ay marunong ka rin sa medisina. Binibining Ye, huwag po kayong maniniwala sa mga kasinungalingan ng basurang ito. Isa lang siyang walang kwentang manugang ng Shu. Maging siya mismo ay nakahiga lang sa kama ng 3 taon at naging parang gulay na. Kung marunong siya sa medisina, pati ang aso naming si Wang Kai ay tatawa ng 3 araw. Sinong nagsabing hindi? Bata, wala rito si Binibining Ye kanina, kaya ayos lang na magpanggap ka. Pero ngayong narito na siya, nagagawa mo pa rin magkunwari. Talaga bang wala kang galang sa kanya at sa pamilya Ye? Kung talagang marunong ka sa medisina, bakit hindi mo ilarawan ang sakit ko? May sakit si Binibining Ye, pero hindi niya kailanman sinabi ang mga detalye nito. Zubay, kung hindi mo ito masasagot, ibig sabihin ay nagsisinungaling ka lang. Wala kang galang sa pamilya Ye, sa lambak ng haring mediko at sa mismong haring mediko. Dapat kang mamatay sa kasalanan mo. Tama, kamatayan lang ang tanging paraan para mabayaran mo ng bahagya ang mga kasalanang ginawa mo. May lakas ng loob ang taong ito. Ang hindi ko lang alam, kung may kakayahan ba talaga siya o nagpapakitang gilas lang. Jobay, kaya mo ba talaga ito? Isa lang siyang inutil. Ano ang makikita niya? Binibining Ye, hindi ba't madalas ay sumasakit ang iyong dibdib. At sa tuwing aatake ito, ay sobrang hapdi at hirap na parang gusto mo nang mamatay. Binibining Ye, tama ba ang sinabi ni Jobay? Oo.
Sinwerte lang ang hangal na iyan. Nakachamba lang siya ng kaunti. Akala niya ay magaling na siya. Hindi biro ang paggamot sa tao kapag nagkamali at nagkagulo. Mapapahamak lang ang lahat. Tama. Inutil. Alam mo ba kung paano gagamutin? Para sa kanya, baka imposible itong gawin. Pero para sa akin, napakadali lang nito. Napakadali lang. Ang paggamot sa tao ay hindi laro ng bata. Hindi sapat ang swerte lang. Kapag nagkamali, may mamamatay. Si Binibining Ye ay mahalaga. Paano ka hahayaan ng isang hamak? Nagamutin siya? Paano kung magkamali? Kaya mo ba talaga? Kung puro ka lang salita. Huwag mo akong sisisihin. Kung hindi ko igalang si Binibining Shu, Binibining Ye, napakahalaga nyo. Paano kung... edi patayin siya. Binibining Ye, huwag kang magpapalinlang sa kanya. Siya ay 3 taon nang nakahiga at parang gulay na. Ano bang alam niya sa medisina? Habang si Punong Wang ay bihasa sa lambak ng haring mediko. Sa mundong ito, ang makakagamot sa inyo ay walang iba kundi si Punong Wang. Binibini, bakit hindi muna natin pasubukin si Punong Wang? Sige. Hindi niya kaya ang sakit mo. Bata, anong pinagsasabi mo? Ang tatay ko ay galing sa lambak ng haring mediko. Sa mundong ito, ano pa ba? Ang sakit na hindi niya kayang gamutin? Tama. Libo-libo ang sakit sa mundo. Pero ang makakatalo sa akin ay wala pa halos. Espesyal ang kaso ni Binibining Ye. Kahit alagad ka pa sa mundo ng lambak ng haring mediko, kahit si Li Changqing pa ang pumunta rito, hindi niya rin ito mapapagaling. Bata, itigil mo ang pananakot mo rito. Napakataas ng katayuan ng kamahalang haring mediko. Ang isang hamak na tulad mo ay walang karapatang magsalita. Tama, hindi lang mahusay sa medisina ang kamahalang haring mediko, kundi hawak din niya ang sining ng buhay at patay para buhay muli ang sinuman. Kung pati siya ay hindi makakagamot, sino pa sa buong mundo ang makakapagpagaling kay Binibining Ye? Ikaw na walang silbi, huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Sa sinasabi mo, parang wala nang sino man sa mundong ito ang makakagamot sa sakit ni Binibining Ye. Tama ang matandang Donya. Ang mga sintomas ni Binibining Ye ay talagang wala ng lunas sa mundong ito. Ito ang amo ng angka ng Nangong, si Nangong Jue. Ang angka ng Nangong ay hindi pa huhuli sa pamilya Ye. Siya, anong ginagawa niya rito? Oh, Ching Cheng. Matagal na tayong hindi nagkita. Nangong Jue, bakit ka napunta rito sa Jingzhou? Nabalitaan kong nagpunta ka sa Jingzhou para magpagamot. Kaya naman, nagmadali akong pumunta rito. Itong si dakilang manggagamot Zhu ay pinaghirapan kong imbitahan mula sa lambak ng haring mediko. Kung siya ang gagamot, siguradong gagaling ka agad. Nagbibigay pugay po, Binibini. Lambak ng haring mediko na naman. Nalaman ko na ang Punong Wang ng Jingzhou ay nag-aral ng medisina doon. Kaya pumunta ako rito para magpagamot. Hamak na maliit na pamilya lang ang pamilya Wang ng Jingzhou. May disipulo pala ng lambak ng haring mediko rito. Bakit hindi ko alam yun? Dakilang manggagamot Zhu, nagkaroon po ako ng pagkakataon doon na maging apprentice na tagakuha ng gamot. Kaya masasabing, Apprentice na tagakuha ng gamot? Hindi ba't isa lang yung alipin o utusan? Isang utusan lang. Tapos naglalakas loob pang gamitin ang pangalan nila. Para manloko rito? Hindi ko po magagawa yon. Patawad po. Kapag may nangyaring masama kay Ching Cheng, ilang buhay ba ang ibabayad ng pamilya Wang nyo? Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Umalis na kayo sa harap ko ngayon din. Layas. Kung hindi, buburahin ko ang pamilya Wang nyo sa buong Jingzhou. Salamat, Senyorito Nangong. Salamat po. Tara na, bilis. Ching Cheng, natatandaan kong sinabi ng Punong Ye na kapag may nakagamot sa sakit mo, bibigyan sila ng pamilya Ye ng slot para sa pagtitipon. Nandito ka nga talaga, para sa pagtitipon. Anong pagtitipon ba ito? Teka lang, Lola. Ano ba itong pagtitipon? Ang pagtitipon ay mula sa pinakamalakas na pintuan ng kawalang hanggan na ginagawa tuwing 10 taon para sa mga pinakamagagaling na tao na mapipili ng pintuan ng kawalang hanggan upang makapasok doon at pag-aralan ang sining ng buhay na walang hanggan. Ang salitang pagtitipon ay nagmula mismo rito. Ayos ka, matandang Donya. Marami ka palang alam. Pero huli ka na sa balita. Sa pagtitipon na ito, bukod sa pagpili ng henyo, may isang makapangyarihang tao na darating ngayong araw. Makapangyarihang tao. Sino ang karapat-dapat tawaging ganyan ng isang senyorito Nangong? Tungkol diyan, hindi mo na kailangang malaman. Ang dapat mo lang malaman ay kung sino ang magugustuhan niya ay agad na magtatagumpay. Ito ang tunay na pag-angat ng isa at lahat ay damay. Kaya pala ang pamilya Wang at senyorito Nangong ay ginagawa ang lahat para kay Binibining Ye. Hindi ko akalain na ang pamilya Ye ay gagamit ng slot sa pagtitipon bilang bayad. Ako naman ay nakakuha na ng slot para sa pagtitipon na ito. Pumunta ako rito para lang kay Ching Cheng. Senyorito Nangong, dahil naimbitahan niyo mula sa lambak si dakilang manggagamot Zhu,
Siguradong gagaling si Binibining Ye. Baka naman po maaari ninyong ibigay ang isa pang slot sa pagtitipon sa aming Pamilya Shu. Ibibigay sa pamilya Shu nyo? Opo. Total may isa pa naman kayong slot. Dahil sa galing ninyong mambola sa akin. Maaari ko itong ibigay sa inyo. Pero ang slot na ito ay napakahalaga. Kaya hindi ito libre. Pero, napakaganda niya talaga. Kahit medyo mababa ang katayuan niya. Pero kung magiging pangalawang asawa ko siya, siguro ay sapat na rin siya. Senyorito Nangong, nagustuhan niyo ang aming Shuyan. Hindi lang bilang pangalawang asawa. Kahit maging alipin o katulong pa. Isang malaking karangalan iyon para sa kanya. Senyorito Nangong, may asawa na po ako. Senyorito Nangong, huwag niyo siyang pakinggan. Ang basurang ito matagal nang hindi manugang ng Pamilya Shu. Shushuyan, bilisan mo. Paglingkuran mo si Senyorito Nangong. Shushuyan, mag-isip kang mabuti. Ang mapansin ni Senyorito Nangong ay pangarap ng maraming babae, isang bagay na hinahangad nila. Huwag kang maging mapagmataas. Hay. Mahusay talaga kayong dalawa. Sa hinaharap, hindi ko kayo pababayaan. Alisin mo ang marumi mong kamay. Tingin ko ang slot sa pagtitipon ay ayaw nyo na yatang makuha. Ikaw na basurang lalaki. Hindi mo pa ba sapat na napahamak ang aming Shuyan? Matandang donya, ang ibigay si Shuyan sa kanya ay parang pagtulak sa kanya sa impyerno. Senyorito Nangong, hindi niyo po alam na ang taong ito na walang alam sa medisina ay pinilit gamutin si Senyorita Ye at sinabi pa niya na ang sakit ni Senyorita Ye ay walang makakagamot at wala ng lunas. Ang lakas ng loob mong mandaya rito. Sino ka sa akala mo? Ako ang tinatawag mong makapangyarihang tao. Walang ito. Basura, baliw ka na talaga. Ang makapangyarihang tao na pinili ni Senyorito Nangong ay isang nilalang na higit sa lahat. Anong karapatan mong magpanggap bilang siya? Kahit ang aming pamilya Nangong at ang pamilya Ye sa mata ng makapangyarihang tao na iyon ay walang halaga. Ang isang langgam na tulad mo, mukhang gusto mo nang mamatay. Hindi lang iyon, Senyorito Nangong. Sinabi rin niya na kahit si Haring Medico Li Changqing mismo ay hindi mapapagaling ang Senyorita Ye. Akala ko ay isa kang hamak na manloloko pero hindi ko inaasahan na isa ka palang baliw. Hahaha. Itong si Dakilang Manggagamot Zoo ay alagad ng kamahalang Haring Mediko. Nakuha niya ang tunay na turo, pati na ang sining ng buhay at patay. Tama. Hanggat narito ako, masisiguro kong ligtas si Binibining Ye. Kahit si Li Changqing ay hindi masabi na bihasa siya sa sining ng buhay at patay. Tapos ikaw ay nagmamayabang. Kahit hindi ko pa nakuha ang lahat ng turo ng aking guro, ang paggamot sa sakit ni Binibining Ye ay madali lang para sa akin. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan ko ang iyong kamangmangan, ang iyong kawalang alam, ang iyong pagiging hangal na parang baboy, at ang iyong pagbaliwala sa buhay. Ang lakas ng loob mong bastusin ng Dakilang Manggagamot Zoo. Huwag lang siya. Kahit si Li Changqing ay mumurahin ko. Nangahas kang insultuhin ang aking guro. Gusto mo na bang mamatay? Naniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, ay mapapaluhod ko ang mataas na Haring Mediko Li Changqing nang maayos sa harap ko at kikilalanin akong Panginoon. Li Changqing, bibigyan lang kita ng 5 minutes. Pumunta ka agad sa mansyon ng Pamilya Ye. Huwag kang mahuhuli. Li Changqing, bibigyan lang kita ng 5 minuto. Pumunta ka agad sa mansyon ng Pamilya Ye. Hindi na kita hihintayin. Bilis. Pumunta ka na sa pinakamabilis na paraan sa mansyon ng Pamilya Ye. Bata, mukhang adik ka na sa pagpapanggap. 5 minuto at gusto mo pang papuntahin dito ang kamahalang Haring Mediko. Tama na ang away. Dahil sabi ng taong ito na wala nang makakagamot sa akin at wala na ring lunas. Hayaan nating gamutin ako ni Dakilang Manggagamot Zoo para malantad ang lahat ng kasinungalingan. May punto ang sinabi ni Binibining Ye. Bata, patay ka na. Sinasabi ko sa iyo, kapag napagaling na ni Dakilang Manggagamot Zoo si Binibining Ye, tignan natin kung paano ka pa magpapanggap. Barado ang daloy ng dugo, kaya hindi maayos ang mga ugat sa buong katawan. Kung dugo lang ang aayusin, lalong lulubha ang pagbabara nito. May paraan ba si Dakilang Manggagamot Zoo para gumaling ito? Siyempre, ipapakita ko na ang aking kakayahan. Ano ang ginagawa mo? Gusto mong gamitin ang karayom ng 5 elemento para ayusin ang daloy ng kanyang dugo at buksan ang kanyang mga ugat. Alam mo pala ang karayom ng 5 elemento. Minalit yata kita. Tama ka? Dahil barado ang buong katawan ng Binibini. Tanging karayom ng 5 elemento lang ang makakapagbukas ng mga ugat para siya ay gumaling. Kung hindi ay mawawalan lang ng saysay ang lahat. Pinapayuhan kita na huwag mong gawin iyan? Pwe, sinasadya mong magtagal para mapatay si Ching Cheng. Ang gustong pumatay kay Binibining Ye ay ikaw mismo. Hoy bata,
Pwede kang kumain ng kahit ano, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Paano ko naman papatayin si Ching Cheng? Tama na. Tumigil na kayo. Matagal na kitang tinitiis. Sabi mo wala nang makakagamot sa akin. At wala nang lunas. Ngayon nahanap na ni Dakilang Manggagamot Ju ang sakit ko. At gagamutin na ako ng lubusan. Bakit mo pa ako pinipigilan? Kahit namamatay na itong si Ye Ching Cheng, kailangan ko pa ring subukan. Ang paggamot ay dapat tama ang gamot. Hindi man lang niya alam ang lagay ni Binibining Ye. Paano niya ito mapapagaling? Nakakatawa dahil nakita ko na kung ano ang sakit ni Binibining Ye. Sigurado akong mapapagaling ko siya. Si Dakilang Manggagamot Zu ay disipulo ng kamahalang haring mediko. Bukod sa pagiging magaling na doktor, alam din niya ang sining ng buhay at patay. Ikaw na isang hamak na langgam. Anong karapatan mong magduda? Hindi mo man lang alam ang sakit ni Binibining Ye. Tapos nagpapanggap ka. Pang Dakilang Manggagamot, mukhang isa ka lang hamak na peking doktor. Ikaw. Sige, nasabihin mo nga sa akin. Ano ba talaga ang sakit ni Binibining Ye? Wala siyang sakit. Nakapagtataka kung paano niya nalamang hindi may sakit si Ye Ching Cheng. Puro kalokohan lang iyan. Kung hindi naman pala may sakit si Ching Cheng, bakit pa siya mag-aabala ng ganito at magbibigay pa ng isang slot para sa pagtitipon? Naglakbay ng malayo si Senyorita Ye patungong Jingzhou para magpagamot tapos sasabihin mong hindi siya may sakit. Ching Cheng, kung wala namang totoong galing ang taong ito, ayos lang sana yon. Pero nagkakalat pa siya ng kung ano-anong kasinungalingan. Sa tingin ko nga, dapat lang nabaliin ang kanyang mga kamay at paa nang tuluyan na siyang mapilay. Bunutin ang kanyang dila mula sa ugat para hindi na siya muling makapagsalita. Jobay, paulit-ulit mong sinisiraan ng ibang tao. Hinihiya mo si Dakilang Manggagamot Zu at ang kamahalang haring mediko. Noong una iniisip ko na, nag-aalala ka lang sa aking kalagayan, kaya hindi ko na pinansin. Pero paulit-ulit mo nang, pinipigilan si Dakilang Manggagamot Zu na gamutin ako. At ngayon ay sinasabi mo pang, wala akong sakit na isang malaking kalokohan. Ako ay... Ay, Binibining Ye, mag-ingat ka. Binibining Shu, hindi mabuting tao si Jobay. Pinapayuhan kitang lumayo sa kanya. Ako. Nasabi ko na, ang lahat ng dapat kong sabihin, nasa sa inyo na kung maniniwala kayo, kung may mangyaring masama kay Binibining Ye, lahat kayo ay magiging kasabwat. Mga mamamatay taong walang awa sa buhay. Nakikiusap po kami, Dakilang Manggagamot Zu, na pagalingin ang sakit ng aming senyorita. Nakikiusap po ako, Dakilang Manggagamot Zu. Sige. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Iisa lang ang buhay natin. Kapag may mangyaring masama kay Binibining Ye, hindi lang siya ang mamamatay, kundi mananagot ka rin sa mangyayari. Ngayon, ay ipapakita ko sa iyo na may mas magaling pa sa iyo at may mas mataas pa sa kinalalagyan mo. Ching Cheng, kumusta na ang pakiramdam mo? Pakiramdam ko ay maayos na ang daloy ng aking dugo at wala na ring bara sa aking puso. Si Dakilang Manggagamot Zu ay ang direktang disipulo ni kamahalang haring mediko at talagang kahanga-hanga ang kanyang kakayahan. Sino nga ba ang nagsabi kanina na wala nang makakagamot kay Ching Cheng at wala na itong lunas? Binibining Ye, wala namang nagawang malaking pagkakamali si Jobay. Kaya pakiusap ay maging maawain kayo at patawarin siya sa pagkakataong ito. Binibining Shu, si Jobay ay hindi mabuting tao. Kaya hindi siya karapat-dapat na ipagmalasakit mo. Mayordomo Ye, ihanda mo na ang burol para sa iyong binibini dahil mahuhuli na ang lahat. Ang lakas ng loob mo, ikaw na walang kwentang manugang ng Su, nangahas ka pang sumpain ang aking binibini ng paulit-ulit. Jobay, anong oras na ba? At hanggang ngayon ay... Ikaw. Talagang wala ka ng katuwiran at wala ka na ring pag-asa. Napakatigas ng ulo mo. Ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon. Sugod. Mukhang marunong ka lumaban, pero minalas ka dahil ako ang nakatapat mo? Kung hindi nagkakamali ang matandang ito, ang pamilya Nangong ay isang pamilya ng mga mandirigma at si Punong Nangong ay isang kilalang eksperto. Gaya ng sabi nila, ang anak ng tigre ay tigre rin, kaya si Senyorito Nangong ay isa ring maestro ng martial arts. Ano? Maestro ng martial arts? Tama iyan. Matagal na akong maestro ng martial arts. Sa mundong ito, ako ay walang kapantay. May galing ka rin naman pala, pero sa aking paningin, wala kang kwenta. Mamatay ka na? Ikaw lang ba? Kailan pa naging ganito kalakas ang basurang ito? Hindi, paano ito nangyari? Hindi ba maestro ng martial arts si Senyorito Nangong? Zobay, kahit may kaunting galing ka, ito ay pribadong piging ng pamilya Ye. Hindi ko hahayaang paulit-ulit kang gumawa ng gulo rito. Huwag kang magkamali. Malaki ang respeto ko sa mga malapit ng mamatay. Anong ibig mong sabihin? 3? Ikaw, anong pakulo na naman ang ginagawa mo basurang ito? 2. Ang iyong mga laro ay nabisto na namin kahit gaano ka pa kagaling lumaban. Hindi ka palalampasin ng lambak ng haring mediko. Binibining Ye, maayos na ang iyong paghinga at malakas na ang iyong pulso. Siguradong halos magaling ka na. Joe, bye. Huwag mong isiping matatakot ako. Ako si Ye Ching Cheng ay hindi rin. 1.
Tapos ka na magbilang. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Binibining niya. Bakit nangyayari ito sa kanya? Humihina na ng humihina ang kanyang paghinga. Dakilang manggagamot Zoo, hindi ba't sabi mo ay magaling na ang aming binibini? Papaanong nangyari ito? Ginamit ko na ang karayom ng 5 elemento para buksan ang lahat ng daluyan ng enerhiya ni Binibining Ye. Matagal ko nang sinabi na walang sakit si Binibining Ye, pero hindi kayo naniwala. Hindi ko talaga maintindihan. Li Changqing, kung paano nakuha ang isang tulad mo na walang kwentang manggagamot bilang disipulo. Kalokohan. Kung hindi sakit ang nararamdaman ni Binibining Ye, ano yon? Kulam. At ito ang pinakamalupit na kulam sa puso. Ano ba itong kulam sa puso na ito? Anong kulam sa puso? Sa tingin ko ay naggagawa-gawa ka lang ng kwento? Hoy! Ikaw na walang kwenta. Sa ganitong oras pa talaga, nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Anong kulam sa puso? Masyado ka na sigurong nakabasa ng mga kwentong pantasya. Jobai, ganito na ang sitwasyon. Huwag ka na munang magsalita ng ganyan. Dakilang manggagamot Zoo, ano na ang gagawin natin ngayon? Oo nga, dakilang manggagamot, Ju. Mag-isip ka naman ng paraan. Nawawala na ang buhay ni Binibining Ye at tumigil na ang kanyang puso. Kahit ako ay wala ng pag-asa. Maliban na lang kung ang aking guro mismo ang kikilos. Guro, narito na tayo sa mansyon ng pamilya Ye. Tama, dito nga iyon. Narito ang Panginoon. Li Changqing. Kahit dumating pa siya, ay wala ring silbi. Kalokohan mo. Ang guro ay may hawak ng sining ng buhay at patay. May kapangyarihang higit sa langit. Ang haring mediko ng lambak, narito na si Li Changqing. Sabi ng lalaking iyon kanina, papuntahin ang kamahalang haring mediko sa mansyon ng pamilya Ye. Mukhang ang taong iyon ay mayroon ngang kakayahan. Nagkamali ba ang matandang ito? Nagkamali ba ako sa basurang ito? Ano bang alam nyo? May ugnayan ang lambak at pamilya Ye. Pumunta siya rito para kay Binibining Ye. Nagbibigay pugay ang disipulo sa maestro. Kamahalang haring mediko, biglang nagkasakit ang aming binibini. Sana ay tulungan niyo siya. Narito ako ngayon para salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi ako maaaring magkamali. Panginoon, sinong tao ang may karapatang maging Panginoon ng kamahalang haring mediko? Hindi ko akalain na sa piging ng pamilya ay may ganitong klaseng tao. Pero may ugnayan din ako sa pamilya Ye. Kaya naman, susubukan kong tumulong. Wala nang hininga ang senyorita Ye. Maililigtas pa ba siya? Kapag ang kamahalang haring mediko ang kumilos, kahit may mangyari pa kay Binibining Ye, ay kaya niya itong buhayin muli. Kamahalang haring mediko ang aming binibini. Wala na siyang buhay, wala na ring pulso. Tama nga ang hula niya. Hindi nga ba talaga may sakit si Binibining Ye? Ito ay kulam sa puso. Anong klaseng kulam? Ang sinasabi niyo ay ang pinakamalupit na kulam sa puso. Kamahalang haring mediko, kayo ay dakilang manggagamot. Siguradong mapapagaling nyo ang sakit ng aming binibini, di ba? Kahit ang kamahalang haring mediko ay walang magawa. Totoo nga ba ang sinabi ni Jobai? Paano itong nangyari? Hawak ng kamahalang haring mediko ang sining ng buhaying muli. Paanong hindi siya maliligtas? Ang mga karaniwang kulam para sa akin ay hindi problema. Ngunit ang kulam sa puso na ito ang pinakamalupit sa lahat. Itong kulam sa puso ay wala talagang lunas. Maliban na lang Maliban sa ano? Maliban na lang kung ang Panginoon mismo ang kikilos. Ang inyong Panginoon. Tama. Ang Panginoon ay higit sa lahat ng sining at may kapangyarihang langit. Ang aking mga munting kakayahan kumpara sa aking Panginoon ay parang alitap-tap laban sa buwan. Hindi man lang ito sulit banggitin, basta't ang Panginoon ang kikilos. Sa tingin ko si Binibining Ye ay tiyak na buhaying muli. Kamahalang haring mediko, maaari bang malaman kung sino ang inyong Panginoon? Oo nga, kamahalang haring mediko, ang sinasabi ninyong Panginoon ay narito sa piging ng pamilya Ye. Nasaan ba talaga siya? Nandito lang ako. Nandito lang ako. Ikaw na basura ka? Nandito na ang kamahalang haring mediko? Nagpapanggap ka pa rin? Gusto mo bang mamatay? Kamahalang haring mediko, ang taong ito ay masyadong mayabang. Minaliit niya kayo at ang lambak ng haring mediko, sinabing walang kwenta ang inyong medisina, gusto niyang paluhurin kayo at kilalanin siyang Panginoon. Ang paghamak niya sa haring mediko ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Pakiusap patayin niyo siya para sa dangal ng lambak ng haring mediko. Si Fu, pakiusap patayin ang taong ito para sa dangal ng ating lambak ng haring mediko. Sampalin siya. Bata, kinalaban mo ang lambak at ang kamahalang haring mediko? Patay ka na, ha ha ha.
Teka. Dalawa kong junior. Nagkakamali ba kayo? Dapat siyang sinasampal nyo? Tama ka, mahalang haring mediko. May mali ba rito? Bilang batang pinuno ng Ngong, tinitiyak ko na totoo ang bawat salitang sinabi ko. Kamahalang haring mediko, mapapatunayan ko na ang sinabi ni na Dakilang Manggagamot Zoo at Senyorito Nangong ay pawang katotohanan. Mungkahi ko po na putulin ang mga binti ng basurang ito, pati na rin ang kanyang mga kamay at bunutin ang kanyang dila bilang babala sa lahat para malaman niya ang bagsik ng lambak ng haring mediko. Sigurado ka bang gusto mo itong gawin? Siyempre sigurado ako, hindi dapat makatakas ang nagkasala sa lambak ng haring mediko. Sampalin siyang muli. Ha? Ano ito? Kakamahalang haring mediko. Huli na nang dumating si Changqing. Parusahan niyo po ako, Panginoon. Hindi ba nagkakamali ang matandang ito? Kamahalang haring mediko, bakit ka biglang lumuhod sa basurang iyan at tinawag siyang Panginoon? Ikaw pala ang tinutukoy ni Lola na makapangyarihang tao sa mundo. Zhao Bai, gaano pa ba karaming sorpresa ang ibibigay mo? Paano itong nangyari? Ang walang kwentang manugang ng Shu na ito ay ang Panginoon pala ng kamahalang haring mediko. Siya pala ang Panginoon ng aking guro. Paano mangyayari iyon? Ilang taon na ang lambak ng haring mediko. Ang bata pa niya. Paano siya naging Panginoon ng kamahalang haring mediko? Tumayo ka na. Opo, Panginoon. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Ginoong Zhou, patawad sa aking pagkabulag. Pakiusap, kalimutan ang nakaraan at iligtas ang aming binibini. Panginoon, ang binibini ay tinamaan ng pinakamalupit na kulam sa puso. Patawarin ang aking kahinaan. Nandito ako. Hindi siya mamamatay. Zhao Bai, ayos ka lang ba? Maayos na ang inyong binibini. Salamat, Ginoong Zhao. Zhao Bai, mag-ingat ka. Panginoon, kumusta na siya? Sa mundong ito, bakit may sugat ang Panginoon na hindi kayang gamutin? Hindi sa hindi ko ito kayang gamutin, kundi dahil... Dakilang ninuno, si Binibining Ye ng pamilya Ye ay nais kayong makita. Paalisin siya. Ngunit sabi ni Binibining Ye, may paraan siya para iligtas si Binibining Shu. Itong si Binibining Shu ay tila isang taong kayang itaguyod ang negosyo ng pamilya. Binibini, hindi pa kayo lubos na magaling. Anumang mahalagang bagay ay hindi kailangang madaliin. Nasugatan ng malubha si Binibining Shu dahil sa akin. Paano ko ito matitiis? Walang kapantay ang galing ni Ginoong Zhao. Wala rin tayong maitutulong dito. Bakit kailangang magpakababa ng Binibini? Ganyan pala ang tingin niyo sa akin. Ginoong Zhao, hindi iyon ang aming ibig sabihin. Nga pala, kumusta na si Binibining Shu? Nakulam siya. Kulam? Katulad ba ito ng kulam sa puso na tumama sa akin? Hindi. Mas malala ang kulam niya kaysa sa iyo. Ikaw ang unang nakulam at nadamay si Shuyan. Binibining Ye. Hindi ba dapat may alam ka rito? Ang pinakamalubhang kulam sa mundo ay nagmumula sa sektang Wugu. Ang kulam sa puso ay pag-aari nila. Ngunit ang pamilya Ye ay hindi kailanman nagkasala sa kanila. Bakit nila ako sasaktan? Marahil ay dahil ito sa darating na pagtitipon? May hindi po kayo alam? 30 taon na ang nakalipas, isang miyembro ng pamilya ng Ngong ang sumali sa sektang Wugu. Sayang, at nakatakas si Ngong Jue. Tila, ang pamilya ng Ngong ay isa na ngayong tau-tauhan ng sektang Wugu. Sektang Wugu, pagtitipon. Pag-usapan natin yan mamaya. Binibining Ye. Sabi mo kanina, may paraan para iligtas si Shuyan. Ano ang paraang iyon? Kahit ang Ginoong Zhao na nagturo sa kamahalang haring mediko ay walang paraan para iligtas si Binibining Shu. Ang mga sumpa sa mundo ay kaya kong gamutin. Pero ang sumpang ito, ang pinakamalupit na uod ay kailangang pakainin ng dugo. Kung mas malakas ang may-ari, mas malakas din ang uod na ito. At ang uod sa loob ni Shuyan, ang dugong sinipsip nito ay ang dugo ko noong nasa rurok ako para ito ay matanggal. Maliban na lang. Ganito ang nangyayari. Ang pagtitipon ay para sa pinuno, para salubungin ang makapangyarihang tao. Ang aming pamilya Ye ay may 2 slot para rito. Kung pupunta si Ginoong Zhao doon at makikita ang makapangyarihang tao, baka makahingi siya ng tulong para kay Binibining Shu at magiging maayos na ang lahat. Sige na, sabihin mo muna ang tungkol sa sektang Wugu. Ano ba ang pinagmulan nila? At bakit nila tinatarget ang pagtitipon? Maaaring hindi alam ni Ginoong Zhao.
Ang sektang Wugu ay isang puwersa, nakapantay ng pintuan ng kawalang hanggan. At ngayong ang makapangyarihang tao ay malapit na ring lumabas. Kaya naman, ang sektang Wugu ay natatakot. Kaya gusto nilang gamitin ang pagtitipon para saktan ang makapangyarihang tao. Mga langgam lang silang lahat. Hindi nila ako kayang saktan. Ginoong Zhao, mag-ingat sa salita. Ang pagpapanggap bilang makapangyarihang tao ay may parusang kamatayan. Kung malalaman nila ito. Kahit ang aming pamilya Ye ay hindi ka mapoprotektahan. Panginoon, si Binibining Ye ay tama sa kanyang sinabi. Ang pintuan ng kawalang hanggan ang pinakamalakas. At ngayon nga may makapangyarihang tao na lalabas. Wag mo silang kakalabanin. Hindi ordinaryo si Ginoong Zhao, pero kumpara sa kanya, sa totoong immortal na iyon, ay wala kang binatbat. Ang makapangyarihang tao na iyon ay iginagalang kahit ng pinuno ng pintuan ng kawalang hanggan. At ang pagtitipon na ito ay iba kaysa sa mga nakaraan. Oh, anong pinagkaiba nito? Dahil ang pagtitipon na ito ay welcome party para sa kanya. Kung sino man ang makakuha ng pabor ng makapangyarihang tao, ito ay pag-angat ng isa at lahat ay damay. Panginoon, ang pinuno na si Immortal na Qing Xuan ay hindi dapat maliitin. Mas mabuting mag-ingat ka. Ako ang makapangyarihang tao na sinasabi mo. Panginoon, posible bang may ugnayan kayo sa Immortal na Qing Xuan? Ang tinutukoy mong si Monting Xuan ay siya lamang noong mga panahong iyon ay isang alagad ng tao lamang sa tabi ko. Hindi ko akalaing ang Immortal na Qing Xuan ay naging tagasunod nyo rin, Panginoon. Ginoong Zhao, may utang na loob ako sa inyo at hindi ko iyon malilimutan. Ngunit kung babastusin niyo ang pintuan ng kawalang hanggan at ang makapangyarihang tao na iyon, hindi ako maaaring manahimik na lamang. Dahil sa ngayon ay isa na akong alagad sa pangalan ng pintuan ng kawalang hanggan. Hindi ko akalaing si Binibining Ye ay isa na palang ganap na alagad sa pangalan ng pintuan ng kawalang hanggan. Tama. Ang pagtitipon para sa aming binibini ay isang formalidad lamang. Pagkatapos ng pagtitipon, ang binibini ay magiging opisyal na alagad ng pintuan ng kawalang hanggan. Ang slot para sa pagtitipon ay naibigay ko na kay Binibining Shu. Bukod doon ay ibibigay ko rin ang bahagi ng negosyo ng Ye Group kay Binibining Shu bilang ganti sa pagliligtas sa akin ni Ginoong Zhao. Ngunit kung may iba pang iniisip si Ginoong Zhao, pinapayuhan ko kayo na alisin na agad ang kaisipang iyan. Alam kong magaling kayong lumaban. Ngunit hindi tayo para sa isa't isa. Dahil ang makapangyarihang tao lamang ang karapat-dapat para kay Ye Qingcheng bilang aking dakilang bayani. Noon ay namuhay kami ng aking kapatid sa nakatagong kaharian ng lungsod ng Dragon. Proyekto mo ay may ganoon palang pangalan. Ito ba ay isang hindi sinasadyang pagkakataon? O talagang nagbalik na ang isang lumang kaibigan? Panginoon, balak ng sektang Wugu na saktan kayo sa pagtitipon. Ang bagay na ito, dapat ba nating ipaalam sa pintuan ng kawalang hanggan? Wag na. Dahil naglakas loob ang sektang Wugu na saktan si Shuyan, gagamitin ko sila ng walang pag-aalinlangan upang ganap na maibalik ang aking lakas, siyam na buhay bago maging Diyos, upang makatapak sa palasyo ng mga immortal. Pagkatapos ng lahat, magiging Diyos. Kapag naging Diyos na ako, madali ko nang maalis sa katawan ni Shuyan ang mga insektong pinapakain ng aking dugo. Matagal nang hindi bumabalik ang guro. Simple lang itong palasyo ng kawalang hanggan. Paano kung hindi masiyahan ang guro? Ano ang dapat kong gawin? Bakit hindi natin suriin kung ano ang gusto ng guro ngayon? At pagkatapos, nalaman namin na ang pamilya Shu ng guro ay ang developer ng larong ito at mukhang nagugustuhan ito ng guro. Panginoon, ano po ito? pagbati sa inyo, aking guro. Pasensya na po sa pang-iistorbo. Nais kong ganapin ang pagtitipon sa inyong dating tahanan. Ano po ang inyong palagay? Pinapayagan. Sa nakatagong kaharian ng lungsod ng Dragon. Lola, hindi ba't ang pagtitipon na ito ay laging sa pintuan ng kawalang hanggan? Bakit bigla na lang nagbago ang lugar ngayon? Ano bang alam mo? Ang nakatagong kaharian ng lungsod ng Dragon ay isang alamat, hindi pa ito kailanman binuksan bilang tirahan ng immortal. Doon talaga may naging immortal. At higit pa rito, isang makapangyarihang tao ang darating sa pagtitipon ngayon. Sinasabi nila na ang makapangyarihang taong ito ay ang mismong immortal na iyon. Talagang ang pinakamalakas na sekta. Naganapin ang pagtitipon sa mismong tirahan ng immortal. Tingnan mo sa likod ng batong pangsubok. Mayroong teleportation array na magdadala sa atin sa bulwagan ng nakatagong kaharian.
Kaya naman mas maraming pamilya ang dumating ngayon kaysa dati. Kung si Senyorito Nangong ay makakapasok sa pintuan ng kawalang hanggan o makuha ang atensyon ng makapangyarihang tao na iyon, hindi ba't ang angkan ng Nangong ang magiging pinuno sa kabisera? Bakit siya nandito? Bakit ka naglalakas loob na pumunta rito? Ang hiyain si Senyorito Nangong ay isang malaking kasalanan. Kapag dumating ang pamilya Nangong, siguradong katapusan mo na. Pamilya Nangong? Ano ba ang pamilya Nangong? Jobay, tumahimik ka. Puro mga eksperto ang nasa pagtitipon. Ang ama ni Nangong Jue ay isang dakilang guro. Habang wala pa ang pamilya Nangong, umalis ka na agad. Saan ka pupunta? Ngayong nandito ka na, huwag ka nang umalis. Aalis. Kung aalis ako, paano matutuloy ang pagtitipon? Nakakatawa. Sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong sabihing ang pagtitipon ay para sa iyo talaga. Tama ang sinabi mo. Ang pagtitipon na ito ay para nga sa akin. Ikaw. Lola. Jobay, ano itong pinagsasabi mong kalokohan? Ang makapangyarihang tao ng pintuan ng kawalang hanggan, ang tunay na immortal. Kung gusto mong mamatay, huwag mong idamay ang pamilya Shu. Walang sino man sa mundo ang kayang tumalo sa akin. Kahit ang immortal, ano ba siya sa tingin nyo? Kamalasan ka talaga. Naghahanap ka ng gulo. Senyorito Nangong, hahaha. Ang basurang ito at ang pamilya Shu ay walang kinalaman sa isa't isa. Huwag mo kaming idamay dahil sa kanya. Pwede ko namang palampasin ang pamilya Shu. Yung Shushu yan na nakita ko noon. Dalhin niyo siya sa kama ko ngayong gabi. Haha, ayos iyan, Senyorito Nangong. Madaling pag-usapan iyan. Pagkatapos ng pagtitipon na ito, ihahatid ko siya sa kama mo. Hahaha. Ayos. Nakikita mo ba? Ngayong gabi ang babae mo ay mapupunta sa kama ko. Hahaha. Tingin ko ayaw mo nang mabuhay. Aray. Ang kamay ko. Bitawan mo siya, ikaw na walang kwenta. Si Senyorito Nangong yan. Kapag sinaktan mo si Senyorito Nangong, hindi ka ba natatakot na maabala ang pintuan ng kawalang hanggan? At ang nakatatandang immortal na yon? Dahil ginalaw niya ang asawa ko, hindi lang ang kamay niya ang babaliin ko, pati ang leeg niya ay kaya kong baliin. Ikaw na walang kwentang tao. Ngayong araw ng pagtitipon, kapag naabala mo ang immortal ng pintuan ng kawalang hanggan. Kahit pa ang mga disipulo ng pintuan ng kawalang hanggan, o kahit si King Xuan pa mismo ang pumunta rito, luluhod pa rin siya ng maayos sa harap ko at susunod sa bawat utos ko. Para turuan ng leksyon ang mga basurang tulad nyo. Nangahas kang bastusin ang kamahalang Qing Xuan. Talagang wala ka ng kinatatakutan. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Humingi ka ng tawad o mamatay. Sino may lakas ng loob? Napilitin ang anak ni Nangong Ao na lumuhod at humingi ng tawad. Pakawalan mo ang anak ko at hahayaan kitang mamatay ng buo. Kung hindi, ano? Kung hindi ay dudurugin ko ang bangkay mo. Ang punong Nangong ay isang dakilang guro. Ang pumatay ng isang tao para sa kanya ay kasing dali lang ng pagpisa ng isang langgam. Patay ka na ngayong bata ka. Punong Nangong, hahaha, kanina lang ang lalaking ito ay nagsabi na hindi lang niya babaliin ang pulso ni Senyorito Nangong, kundi ang kapal ng mukha niyang sabihin na kahit ang immortal na Qing Xuan ay narito, ay luluhod pa rin sa harap niya at naglakas loob pa siyang magpanggap bilang makapangyarihang tao. Kaya hinihiling ko sa inyo, Punong Nangong, na kumilos na at patayin ang taong ito. Nagpanggap ka pa bilang tao ngayon. Napakalakas ng loob mo, bata ka. Bitawan mo na ang anak ko ngayon din at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, ay magigising ang pintuan ng kawalang hanggan at pahihirapan ka ng mga immortal bago mamatay. Sinasabi mo si King Xuan. Wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Napakasutil mo talaga. Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Sino ka sa akala mo para hamunin ako? Gusto mong mamatay. Bata, kaya pala napakayabang mo. May ibubuga ka nga. Pero sayang lang, dahil ngayong araw ay katapusan mo na. Ganoon ba? Kung gayon, uunahin ko na siyang tapusin? Lola, ang basurang ito ay talagang binali ang pulso ni Senyorito Nangong. Hindi ito ganoon kasimple. Sinira niya ng tuluyan ang ugat ni Senyorito Nangong. Tanggap pa ang bali sa pulso. Pero ang sirang ugat, si Senyorito Nangong habang buhay ay hindi na makakapasok sa pintuan. Akala ko may kakayahan ang basurang ito na maging manugang sa bahay ng pamilya Shu. Hindi ko akalaing wala siyang galang at nangahas pa sa pagtitipon na manakit sa harap ng lahat. Ngayon hindi lang pamilya Nangong ang kinalaban, kundi pati ang pintuan ng kawalang hanggan. Kahit pa malapit siya kay Haring Mediko Li Changqing, tiyak na mamamatay siya. Shu yan. Ito ang pinili niyang asawa. Siguradong patay siya ngayon. Sinira mo ang aking ugat, pinutol mo ang aking tadhana. Ang itira ang iyong buhay ay isang malahing awa na... Bata, sinira mo ang ugat ng anak ko. Ano naman kung sirain ko ang ugat niya? Paulit-ulit niyang binastos ang asawa ko.
Ang itira ang buhay niya ay isang malaking biyaya na kung mangangahas pa siyang muli, hindi lang ang buhay niya, kundi ang buong angkan ng Nangong ay mawawasak ng dahil dito. Ang pamilya Nangong ay isang siglong pamilya at nangangahas kang ubusin kami. Ano naman kung ubusin ko kayo? Punong Nangong pakiusap, patayin mo na ang taong ito, ngayon din, para magsilbing babala sa lahat. Hindi siya karapat-dapat na pumatay sa akin. Sino iyan? Na nangangahas na mag-ingay sa pagtitipon. Ito si Punong Xiao. Si Punong Xiao ay mula sa pintuan ng kawalang hanggan, isang elder sa labas. Ang antas niya ay mas mataas sa maestro ng martial arts. Hindi na siya karaniwang tao, kundi isang maalamat na kultibador. Ang basura ay basura talaga. Dahil lang may kaunting galing ka, ay nangahas ka na sa pagtitipon na gumawa ng gulo. Ngayong narito na si Punong Xiao. Tingnan natin kung sino ang magliligtas sa kanya. Kultibador. Tingin ko ang basurang ito ay tiyak na mamamatay na ngayon. Elder Xiao siya nga yun. Hindi lang siya nagpanggap na makapangyarihang tao, kundi hayagan pang sinira ang ugat ng anak ko. Elder Xiao, kailangan ninyong bigyan ng katarungan ng anak ko. Bata, napakalakas ng loob mo na mangahas na lumaban sa pagtitipon. Wala ka bang respeto sa pintuan ng kawalang hanggan? Wala ka bang respeto kay immortal na Qing Xuan sa iyong mga mata? Elder Xiao? Elder Xiao, hindi niyo pa ba alam na hindi lang niya binabalewala ang pintuan ng kawalang hanggan, kundi pati na rin ang pintuan ng kawalang hanggan at ang darating na makapangyarihang tao ay hindi niya iginagalang at nagsabi pa ng yabang mo naman. Sabihin mo, magsalita ka. Sabi pa niya, kahit si immortal na Qing Xuan ay makita siya, ay kailangang lumuhod sa kanya at sumuko sa harap niya. Ano? Matandang Punong Xiao, sinira ng taong ito ang ugat ng anak ko. At hayagan pang binastos si immortal na Qing Xuan, pati na ang makapangyarihang tao na yon. Pakiusap Matandang Punong Xiao, kumilos kayo. Sirain ang ugat ng taong ito para magsilbing babala sa lahat. Bata, huwag mo akong sisihin sa pagpaparusa sa iyo. Sa laki ng kasalanang ginawa mo, dapat ka lang na maparusahan, kundi ay mapapahiya ang pintuan ng kawalang hanggan. Joe Bai, binali mo ang braso ko, sinira mo ang ugat ko. Ngayong araw ay sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ito ng malupit. Mukhang masyado akong naging mabait kanina. Bata, anong ginagawa mo? Pinapayuhan kitang bitawan agad ang anak ko. Kundi ay hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati sila ay idadamay ko sa libing ng anak ko. Bata, pinapayuhan kitang huwag gumawa ng gulo, kundi ay para sa iyong mga ginawa. Magbabayad ka ng mahal. Binabantaan mo ba ako? Hindi ito banta, kundi katotohanan. Kakampi ng pamilya Xiao ang pamilya Nangong. Kapag ginalaw mo si Senyorito Nangong, kalaban mo na ang pamilya Xiao at ang buong pintuan ng kawalang hanggan. Bata, aminin ko na may kakayahan ka nga. Pero sa harap ng Matandang Punong Xiao, wala lang ang galing mo. Pinapayuhan kita na kapag ginalaw mo ang anak ko, kahit isang hibla ng buhok, lahat na may kaugnayan sa'yo ay kailangang mamatay. Ikaw na walang kwenta ka. Talaga bang gusto mong ipahamak ang pamilya Xu? Hindi ba ikaw na walang kwenta? Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay sa pamilya Ashu. Sinabi ko na sa inyo noon pa na kahit ang sinasabi ninyong immortal na Qing Xuan ay darating, kailangan niyang lumuhod sa harap ko at sumuko ng lubusan. Ano nga ulit ang sinabi mo? Hindi ko kasi narinig ng malinaw. Pakikinggan mo ng mabuti. Kapag ginalaw mo ang anak ko, kahit isang hibla ng buhok, lahat ng may kaugnayan sa iyo ay mamamatay. Lolo, gusto rin ba ng immortal ang mga laro ng tao? Haha! Hindi kailanman maglalaro ang immortal niyan. Pero mga merchandise ito ng laro. At galing pa ito sa proyekto ng isang maliit na pamilya. Ang pagtitipong ito ay inayos mismo ni immortal na Qing Xuan. May kinalaman kaya ang pamilyang ito kay immortal na Qing Xuan? Posible kayang... Ano iyon? Ang wawa walang kwentang ito ay pipipinatay si Senyorito Nangong. Baliw na. Baliw na talaga ang taong ito. Sa harap ni Punong Nangong at ni Punong Xiao, pinatay niya si Senyorito Nangong. Lola, Lola. Shushu yan, ang galing ng napili mo. Ngayon, tapos na ang pamilya Xu. Kasalanan ito ni Shushu yan. Kasalanan ito ni Shushu yan. Bata, nangahas kang patayin ng anak ko. Hindi ko siya pinatay, pinarusahan lang. Dalhin siya at paimumin ng banal na gamot ng langit at banal na ginseng. Baka sakaling maligtas pa siya. Mga tauhan, dalhin ang senyorito sa mansyon. Bata,
Ngayong araw ay ipakikita ko ang tunay kong lakas dahil sinira mo ang ugat ng anak ko. Pagbabayarin kita ng dugo. Apoy ng timog. Kawili-wili. Pero hindi yan uubra sa akin. Ang apoy ng timog ng pamilya ng Ong. Kahit si Xiao Qianlong na isang kultibador ay matatakot dito. Pero nagawa ng batang ito na sirain ang aking apoy ng timog. Siya ba ay katulad ni Xiao Qianlong na isa ring kultibador? Hindi ito posible. Gaano lang ba siya katanda? Paano siya naging kultibador? Maliban na lang kung siya ang makapangyarihang tao na yon. Bata, huwag mong isiping dahil naharang mo ang isang tira ni punong nangong ay maaari ka nang maging bastos sa akin. Matandang punong siya. Hindi lang niya minaliit si immortal na Qingshuan. Nagpanggap pa siyang makapangyarihang tao, kaya ganyang ginawa ito sa pagtitipon. Pinatay niya ang anak ko sa harap ng lahat. Malinaw na wala siyang respeto. Sa pintuan ng kawalang hanggan at immortal na Qingshuan, wala siyang pakialam sa kanila. Matandang punong Xiao. Pakiusap. Kayo na ang kumilos. Patayin ang taong ito para may paghiganti ang anak ko. Punong nangong, huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng katarungan ang anak mo. Matanda ka na pero, nasa pundasyon ka pa lang. Paano mo nagagawang ang kapal ng mukha mo sa harap ko? Bata, wala pa akong nakitang kasing yabang mo sa lahat ng mga kabataan. Sige, dahil gusto mo talagang mamatay. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Xiao Qianlong. Malapit na ang pagtitipon bilang elder ng sekta. Nangahas kang makipag-away rito. May respeto ka pa ba sa batas? At kay immortal na Qingshuan. Ye Qingtian, anong ibig mong sabihin? Ang taong ito sa pagtitipon ay nanakit sa harap ng madla. Ito ay isang malalang kasalanan bilang punong elder ng sekta. Balak mo ba siyang protektahan? Alam mo pa pala na ako ang punong elder dito. Ye Qingtian, talaga bang nais mong abusuhin ang kapangyarihan para sa kanya? Alam mo bang nanakit siya sa publiko at sinugatan ang anak ni punong nangong? Binastos pa niya si immortal na Qingshuan at ang makapangyarihang tao na iyon. Kahit ikaw pa ang punong elder ngayon, hindi ko hahayaang protektahan mo siya. Jobay, totoo ba ang sabi ni Elder Xiao? Siyempre totoo ito. Lahat ng narito ay saksi. Binastos niya muna si immortal na Qingshuan. Nagpanggap bilang makapangyarihang tao. Nanggulo siya sa pagtitipon na ito at sinaktan ang aking anak. Ang kanyang mga kasalanan ay hindi na mabilang pa. Dapat siyang mamatay para sa lahat. Kamatayan lang ang magpapakalma sa amin. Matandang Jiye, bilang punong elder ng pintuan ng kawalang hanggan, kung hindi ito maayos ng tama, sino pa ang gugustuhin maglingkod sa pintuan ng kawalang hanggan? Jobay, masyado kang padalos-dalos. Kung hindi ka lang sana nanakit, gamit ang katayuan ng aking lolo, siguradong mapoprotektahan ka niya. At nakalimutan mo na ba kung ano ang ipinunta mo rito? Isa lang siyang langgam. Ayos lang na mawasak siya para hindi na siya mang-api at manalanta sa mundo ng mga tao. Ikaw, talagang wala kang katuwiran. Hindi po, Binibining Ye, siya ang naghahanap ng gulo. Wala itong kinalaman sa aming pamilya Shu. Pakiusap, tulungan niyo kami. Jobay, gumawa ka ng gulo sa pagtitipon. Kahit pa ang lolo ko ang punong elder, hindi ka pa rin niya mapoprotektahan. Bata, binastos mo ang immortal na Qingshuan, pati na ang makapangyarihang tao at nanggulo ka pa sa pagtitipon. Ngayon ayon sa aming batas, tatanggalin ko ang iyong antas at babaliin ang iyong mga buto. May reklamo ka ba? Tatanggalin ang antas ko, babaliin ang mga buto ko. Hindi mo iyon kaya. Ang lakas ng loob mong bastusin ang punong Xiao. Talagang wala kang respeto sa pintuan ng kawalang hanggan. Kahit pa ang pintuan ng kawalang hanggan. Maging ang sinasabi ninyong immortal na Qingshuan sa aking paningin ay parang langgam lang kung malalaman niya na ganyan kayo makipag-usap sa akin. Siguradong malalagot kayong lahat. Napakayabang mo dahil gusto mo talagang mamatay. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Siyam na dragon ng langit. Xiao Qianlong, nagawa niyang makuha ang siyam na dragon ng langit. Ang binatang ito, kahit na mayroon siyang galing, pero laban sa siyam na dragon ng langit, siguradong mahihirapan siya. Lolo, maari po ba ninyong? Siyam na dragon ng langit, ang sining na iyan sa iyong mga kamay ay nasasayang lamang. Mamatay ka na. Sige.
Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo ang tunay na siyam na dragon ng langit. Sandali lang. Ye Ching Tian, bilang punong elder ng sekta, balak mo ba talagang protektahan ang batang ito na paulit-ulit na lumalapastangan sa nakakataas? Ang immortal na Qingxuan ay may mataas na paggalang sa makapangyarihang tao na ito. Kung siya nga talaga ang dakilang taong iyon, tiyak na ang kanyang talento ay pambihira. Elder Ye, huwag mong sabihing iniisip mong ang taong ito ay ang makapangyarihang tao na iyon? Kung siya ang makapangyarihang tao na yon, ako naman ay isang immortal sa langit. Lolo, patawad po. Dahil nahihirapan kayo ng dahil sa akin. Ito ang batong pangsubok. May 3 pagsubok sa loob nito. Ang makapasa sa unang antas ay may talentong ikatlong antas at magiging isang alagad sa pangalan ng pintuan ng kawalang hanggan tulad ng pamilya Ye at pamilya Xiao na naging tanyag na pamilya sa loob ng dantaon. Ang makapasa sa 2 antas ay magkakaroon ng talentong ikalawang antas at magiging isang opisyal na alagad tulad namin ni matandang punong Xiao na magbibigay ng biyaya sa mga apo at biglang aangat ang buhay. Tungkol naman sa ikatlong antas, kung ito ay talentong unang antas, magpapakita ito ng 3 kulay, katulad ni Ching Cheng na tinanggap ng immortal na Qingxuan bilang alagad sa pangalan. Pagkatapos ng pagtitipon, ay formal na magiging mag-aaral at magiging opisyal na tagapagmana ng immortal na Qingxuan. Sa oras na iyon, kahit ako ay kailangang magbigay galang kay Ching Cheng. Hindi ko akalaing si Binibining Ye ay may talentong unang antas. Tila may magpapatuloy na sa pamilya Ye. Oo, si Binibining Ye ay may ikatlong antas na ugat. Ang likas na galing ng Diyos niya ay mas matindi kaysa kay Elder Ye. May pag-asa siyang makamit ang kawalang hanggan. Pero lolo, sa loob ng batong pangsubok na iyon, ang tagabantay ng lagusan sa unang antas ay... Mabuti. Talagang prangka si punong Ye. Tama. Kung siya nga ang makapangyarihang tao na iyon, tiyak na pambihira ang kanyang likas na galing ng Diyos. Hindi lang isang antas, baka kahit 3 antas pa ay madali lang niyang malalagpasan. Dahil walang reklamo, si punong Nangong. Bata, maglalakas loob ka bang subukan ito? Bakit hindi ako mangangahas? Sana, pagpasok mo doon, ay manatili kang buhay. Joe Bai, ang lahat ng ito ay kasalanan mo ring basura ka. Kapag hindi ka nakapasa mamaya, tingnan natin kung paano ka tatapos. Kung ano ang itinanim ay siyang aanihin dahil sa yabang mo naman sa pagtitipon. Kailangan mong pagbayaran ang iyong mga sinabi. Itong si Munting Xuan, ano bang nakain niya? Ano pang hinihintay mo? Nandito na tayo sa puntong ito. Umaasa ka pa ring makakalaban. Hay nako, ang basura ay basura talaga. Hinding-hindi ka magiging tunay na dragon. Nasa loob na ba ako ng lagusan? Akala mo ba, talaga, ililigtas ka ni Ye Ching Tian? Dinala ka lang niya sa mga kamay ko. Zhou Bai, ako ang tagabantay ng lagusan sa yugtong ito. Lolo, bakit mo ito ginagawa? Si Elder Xiao ang tagabantay ng unang lagusan. Paano ito makakayanan ni Joe Bai? Siya ang unang naging makapal ang mukha, kaya dapat niyang harapin ang bunga nito kung talagang may kakayahan siyang pumasa. Pagkatapos ng unang lagusan, dapat ay kumilos na ang pinuno ng sekta. Panganib ito para sa kanya. Pero pagkakataon din niya ito. Pero ang tagabantay sa mga sumusubok ay sumusukat lang ng talento at hindi dapat nananakit ng malubha. Pero pagdating kay Zhou Bai, hindi titigil si Elder Xiao. Kung ganoon, nasa kapalaran na niya iyon. Ang elder sa labas na nagbabantay ay hindi dapat pumapatay ayon sa batas, pero mukhang wala kang balak sumunod. Napakayabang mo. Hindi mo lang minaliit ang immortal na Qingxuan. Nagpanggap ka pang makapangyarihang tao. Kung hindi kita papatayin dito, hindi mapapawi ang galit ko. Pinigilan ako ni Ye Ching Tian kanina. Pero ngayon, wala nang magliligtas sa iyo. Sige, ganoon din ang iniisip ko. Paano mo mahaharangan ang siyam na dragon
ng langit. Ang siyam na dragon ng langit ay ako mismo ang nagturo kay Munting Xuan. Kaya sa tingin mo, bakit kaya ko? Hindi maari. Imposible ito. Ang iyong siyam na dragon ng langit ay iba sa akin. Peke ang sa iyo. Sige, nangahas kang nakawin ang aming lihim. Mas mabigat ang iyong kasalanan. Naisip mo ba ang posibilidad na ako ang tinutukoy mong makapangyarihang tao? Ang aking siyam na dragon ng langit, hindi lang ikaw. Pati ang sinasabi mong immortal na Qing Xuan ay hindi makakapantay. Kalokohan, lalabas ako para tawagin ang lahat at ipapapatay kita. Bakit hindi mo ako patayin sa antas na ito? Hindi mo ba ako kayang talunin? Ikaw? Sige na! Dahil gusto mong lumabas, ihahatid na kita. Pero hindi ko alam kung ang palad ko ay makakayanan mo. May nakapasa na sa unang antas. Hindi lang ito pagpasa, tinalo niya ang tagabantay ng lagusan at dinurog ito ng direkta. Sino ang taong ito? Bakit hindi ko siya mahulaan? Bakit wala pa ring balita? Lolo, anong oras na ba? Nagagawa mo pang maglaro? Bakit hindi ako pwedeng maglaro? Sa tingin ko, i-download mo rin ang nakatagong kaharian ng lungsod ng dragon. Mag-level up tayo bilang isang grupo. Sa tingin ko, baka hindi mo pa matalo ang isang matanda na gaya ko. Lolo. Huwag kang mainipin. Ano man ang maging resulta, hindi ito lalabas ng ganito kabilis. Lolo. Nakapasa siya. Napakalakas ng loob ni Zhou Bai. Ye Qingtian. Ninakaw niya ang ating sikretong sining, siyam na dragon ng langit. Kung natatandaan mo pa na ikaw ang punong elder dito, patayin mo agad ang taong iyan. Ano? Nagnakaw ng sining? Lola? Zhou Bai, pinahirapan mo kaming lahat. Siyam na dragon ng langit. Hindi iyan maaabot ng ordinaryong tao. Posible kaya na siya talaga ang makapangyarihang tao? Elder Xiao, huwag kang mag-alala. Susubukan ko siya ngayon. Dahil sa ikalawang yugto, ako ang nakatalagang bantay. Zhou-Bai, bakit ngayon ka lang bumalik? Xuyan, ayos ka na ba? Ano namang mangyayari sa akin? Pero ikaw, bakit ngayon ka lang bumalik? Sige ha. Kinalimutan mo na ba ako? Paano mangyayari iyon? Mabuti at ayos ka lang. Pakiramdam ko lang. Parang may nakalimutan ako. Ay naku. Sabi ko na nga ba? Buti pinaalala mo sa akin. Luto na ang mga pagkain. Ihahain ko na ngayon. Xuyan! Bakit mo ako tinatawag? Wala lang. Ako na ang maghahain. Kung ganito lang sana ang buhay natin. Napakasaya siguro. Ang ikalawang yugto ay para sa determinasyon. Para makita kung matatag ang loob, kung malalampasan ang ilusyon. Ang mahika ng ilusyon. Ang pinakamahusay kong galing, iyon lang pala ang gusto mo. Wala lang pala iyon. Dahil ang mga kabataan, ang kanilang puso. Hindi naman ganoon katatag. Zhou-Bai, handa ka bang habang buhay? Na makasama ako sa ganitong buhay? Ako. Hawak ko na ang kumpanya ngayon. Tinanggap ka na rin ni Lola. At sa hinaharap, magkakaroon din tayo ng sariling anak. Sabihin mo na kung papayag ka. Zhou-Bai, kapag pumayag ka sa yugtong ito, talo ka na. Sige ba? Sige. Zhou-Bai, talo ka pa rin. Ito pala ang iyong ikalawang pagsubok. Medyo kawili-wili ito. Ikaw, hindi ka nalito ng ilusyon. Ako? Nalito ng ilusyon? Ang dapat na nalito rito ay hindi ba dapat ikaw? Ano? Papaanong nangyari ito? Hindi mo kailanman inakalang mananalo ako. Kaya gumawa lang ako ng ilusyong gusto mong makita. Naniwala ka sa aking pagkatalo. Elder Ye, masyado kang nadala? Paano nangyari iyon? Kailan mo ito ginawa? Ang iyong ilusyon. Paanong mas malakas ito sa akin? Ang iyong ilusyon? Napakagaling ba nito? Sa kapangyarihan ng immortal, hindi lang ilusyon. Kahit ang paggawa ng munting mundo ay napakadali lang.
immortal. Sige na, oras na para lumabas sa ikalawang pagsubok. Ang ilusyon ni Lolo ay nasa rurok na. Mahihirapan si Joe Bai rito. Na nakapasa siya? Nakalampas siya. Paano nangyari ito? Naintindihan ko na. Siguradong ikaw yon. Yeah, Qingtian. Alang-alang sa'yo, pinagbigyan mo ang batang ito. Lolo, anong nangyari sa'yo? Pinghong, Ang galing mo, Ye Qingtian. Sa harap ng nagnakaw ng ating sining, nagawa mo pang magpigil? Naaalala mo pa ba na ikaw ang punong elder ng pintuan ng kawalang hanggan? Ito ba ay totoo? O isang ilusyon lamang? Ano? Si Joe Bai, nagtagumpay ba siya? O nabigo? Hindi, mali. Gusto ko ba siyang magtagumpay? O gusto ko siyang mabigo? Nagtagumpay siya. Hala Lolo, anong nangyayari sa'yo? Elder Ye, hindi mo man siguro ito ginagawa para lang pagtakpan ang pagbibigay mo? Ang ilusyon ni Zhao Bai ay higit pa sa akin. Posible kaya? Posible kayang siya talaga ang makapangyarihang tao? Elder Yi, may hangganan din ang pagbibiro. Si Joe Bai, siya talaga? Kung siya nga ba iyon, malalaman natin sa ikatlong pagsubok dahil ang nagbabantay doon ay... Nalagpasan na naman ang ikalawa. Sino ang taong ito? Kahit ako, hindi ko malaman ang kanyang pagkatao. Maaari kayang... Sino ang pumasok ng wala sa oras sa nakatagong kaharian ng lungsod ng dragon? Ay naku. Munting Juan, hindi ko akalaing ikaw ang sa ikatlong pagsubok. AMP, ang tagal namang walang balita. Siguradong si Immortal na Qing Xuan ay tinapos na ang batang iyon. Hindi basta-basta kumikilo si immortal na Qing Xuan. Paano mo na lamang tinapos na si Joe Bai? Kailangan pa bang itanong yan? Sinaktan muna ng batang iyon ang anak ko. Pagkatapos, ay ininsulto pa si immortal na Qing Xuan at nagpanggap na makapangyarihang tao. Si immortal na Qing Xuan ay paano siya hahayaang makapasa ng ganun lang? Hindi pa alam ito ni immortal na Qing Xuan. Walang hanggan ang kapangyarihan ni Immortal na Qing Xuan. Napaka-importante ng pagtitipon na ito. Kung may gusto siyang malaman, ay madali lang iyon para sa kanya. Ito. Tapos na tayo, Lola. Ano na ang gagawin natin? Nagalit natin si Immortal na Qing Xuan? Anong gagawin natin si immortal na Qing Xuan iyon? Nagawa nating galitin ang isang immortal. Lahat ng kalahok sa pagtitipon na ito, pumasok na sa nakatagong kaharian ng lungsod ng dragon. Ang tagal namang walang balita. Siguradong si Immortal na Qing Xuan ay tinapos na ang batang ito. Pinapapunta na tayo para makita ang makapangyarihang tao. Wala na tayong dapat pang alalahanin kay Zhou Bai. Masyado ko bang inasahan si Joe Bai? Huwag na kayong maghintay. Gagamit ako ng mahika. Sumama na kayong lahat sa akin. Lola, nasaan na sila? Ang antas ng lahat. Hindi ba sapat ang aking antas? Bakit napakaunpatas ng langit? Lola. Zhou Bai, bakit hindi ka papatay? Huwag mong gambalain ang sarili ko sa paglalaro. Ang yabang mo naman. Xiao Qianlong, alam mo ba ang iyong kasalanan? Immortal na Qing Xuan. Ano ang aking kasalanan? Alam ko na. Hindi namin nagawang paslangin ang batang ito na lumapastangan sa iyo. Kami ay may sala. Immortal, hindi sinasadya ni Zhao Bai ang mambastos. Immortal na Qing Xuan. Mahusay ang kakayahan ni Zhou Bai na lampasan ang dalawang pagsubok. Isa siyang tunay na henyo. Sana ay maging maluwag ang immortal sa kanya. Ay, mali ang sinasabi niyo, Elder Ye. Dahil ba henyo ay pwede nang insultuhin ang pintuan ng kawalang hanggan. Dahil ba henyo ay pwede nang baliwalayin ng immortal na Qing Xuan. Dahil ba henyo ay pwede nang magpanggap na makapangyarihang tao. Huwag niyo pong kalilimutan, Elder Ye, na kayo ang punong elder ng pintuan ng kawalang hanggan. Napakatapang niyo. Alagad na Qing Xuan kasama ang lahat ay humihingi ng tawad sa guro. Ikaw pala ang guro ng Immortal na Qing Xuan. Si Zhou Bai pala ang guro ng immortal na Qing Xuan. Kung ganoon siya pala ang aking dakilang ninuno.
Hindi ko akalain, minaliit ko ang tunay na pagkatao ni Ginoong Zhou. Kung hindi dahil sa pagtanggap ng aking kapangyarihan mula sa guro, ang iyong alagad ay matagal na sanang naging alabok. Ngayong sinalubong namin ang pagbabalik ng guro. Hinayaan pa naming malapastangan ang guro ng ganito. Tumayo na kayo. Masusunod po, guro. Mahal na guro, ano ang dapat gawin sa mga taong ito? Pangalawang kapatid, iligtas mo ako. Tunay ngang nabuhay ka ng 10 buhay. Hanga ako sa immortal na muling nabuhay. Bilib ako sa iyo. Nangunghen, ikaw na traitor, hindi ka pa pala patay. Ha, hindi mo inaasahan, no, hindi lang ako buhay. Sa ilalim ng pinuno ng sekta, naging napakalakas ko na. Ngayon kahit siya pa, ay hindi ko nakatapat. Walang talo ang pangalawang kapatid ko. Bakit siya kakampi sa kanya? Paano niya nalaman ang siyam na dragon ng langit? Kung hindi dahil kay dakilang Elder Nangong na nakuha ko ang tiwala ng matandang ito. Ang matandang ito ay hindi kailanman ibibigay ang siyam na dragon ng langit sa akin. Xiao Qianlong, ang iyong mga nagawa at antas ay naglulukuhan lang kayo ni Nangonghen, hindi ba? Ngayon mo lang naintindihan. Huli na ang lahat. Papatayin kita para sa kamahalan, rebelding alagad. Lolo, bakit naging ganito? Si Lolo ay nasaktan ni Nangonghen sa isang tira lang. Hindi ko siya katapat. At nagagawa mo pa akong hamunin. Hindi ko akalain na ang awa ko noon ay magiging ganitong kapahamakan. Ngayon ay oras na para linisin ang grupo. Gagamitin na ni Immortal na Qingxua ng siyam na dragon ng langit. Si Nangonghen ay tiyak na mamamatay. Malakas ba ang siyam na dragon ng langit? Sining nalalamon sa langit. Sining nalalamon sa langit, hindi ko akalain na ibibigay ng pinuno ng sektang Wugu ang masamang ipinagbabawal na sining na ito sa iyo. Kung wala akong ganitong paraan, bakit ko ilalantad ang aking pagkatao? Ang susunod sa akin ay uunlad. Ang lalaban sa akin ay mamamatay. Talo na si Qingxuan. Bakit hindi pa kayo lumuhod at sumuko? Handa kaming sumunod. Handa kaming sumunod. Isang hamak na sining nalalamon sa langit lang. Ay tinakot na kayo ng ganito? Munting Xuan, ito ba ang mga pinalaki mo? Binigo mo ako ng lubos. Pangalawang kapatid, huwag mong hahayaang makatakas ng taong ito. Bata, huwag ka nang magpanggap dito. Akala mo ba talaga ay hindi ko alam ang iyong pinagmulan? Kahit ang mga immortal ay siyam na buhay lang ang itatagal sa mundo. Kung pipiliting manatili sa mundo ng mga tao, ay makakatanggap ng sumpa ng langit. At ikaw ang nasa alamat na Diyos sa lupa na nabuhay ng 10 beses. Ang kataas-taasang celestial. 10 buhay na Diyos. Siya pala ay ang hindi maabot na 10 buhay na Diyos. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Zhou Bai? Ha. Sayang naman. Laban sa langit ang ginawa mo. Ayaw mong umakyat sa mundo ng mga immortal. Kaya tinamaan ka ng sumpa ng langit. Ngayon, ikaw, gaano pa kaya karami ang natitira mong antas? Zhou Bai, 10 sumpa, yun lang pala ang alam nyo. Kahit 1% na lang ang natitira sa aking antas. Napakadali lang kitang patayin. Ginoong Zhao, nakikiusap ako. Iligtas niyo ang aking lolo. Basta't mailigtas niyo ang aking lolo. Handa si Qingcheng na maging alipin at katulong. At pagsilbihan kayo habang buhay. Wala nang silbi. Wasak na ang puso ko. Wala nang pag-asa. Ginoong Zhao, huwag na po kayong mag-aksaya ng lakas sa matandang ito. Huwag na po kayong magpagod pa. Kapag gusto kong mamatay ang isa, kahit ang pinakamataas na Diyos ay hindi siya maililigtas. Kapag gusto kong mabuhay ang isa, kahit ang hari ng impyerno ay matatakot sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Ngayong araw, ako ay pumatay ng mga Diyos. At ipapadala kitang 10 buhay na Diyos sa Yellow Springs. Maliit na bagay lang, nagmamagaling ka pa. Paano niya ito nagawa? Magaling na ako. Salamat, Joe. Pinunong Zhou,
Gaya ng inaasahan sa 10 buhay na Diyos. Kahit ang sining na lalamon sa langit ay walang talab sa iyo. Ha 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 ha. Pinuno ng sektang Wugu. Paslit na Ching Xuan. Hindi ko akalaing lumipas ang maraming taon. Naaalala mo pa ako. Ngayong araw, gagamitin ko ang katawan ng batang nangong para harapin kang muli. Wu Xingyun, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Siyempre kukunin ko ang kanyang 10 buhay na antas. Maraming taon akong nagplano. Hinihintay ang sandaling ito. Gamit ang kanyang 10 buhay na antas, bubuo ako ng daan patungo sa pagiging Diyos. Dapat kayong magalak dahil ngayon ay hindi nyo lang masasaksihan ang pagbagsak ng isang 10 buhay na Diyos, kundi pati ang pagsilang ng isang bagong Diyos. Guro, mauna na po kayo. Kahit itaya ko pa ang aking buhay, pipigilan ko ang taong ito. Ching Xuan, kung hindi ka lang sana nasugatan, baka nakalaban ka pa sa akin. Ngunit ikaw ay may sugat mula sa sining na lalamon sa langit. Hindi mo ako kayang talunin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon, patayin mo siya. At hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, mamamatay ka. May sapat ka bang kakayahan para patayin ako? Malapit ka na mamatay. Matigas pa rin ang iyong ulo. Akala mo ba ay hindi ko alam na nasugatan ka ng sumpa ng langit? Kaya hindi mo magamit ang iyong antas. Kaysa naman masayang lang ito. Ibigay mo na lang ito sa akin. Ching Xuan, kumilos ka na. Pwe, kahit mamatay pa ako ngayong araw, hindi kita hahayaang magtagumpay. Gusto mo bang mamatay? Mamatay ka na. Zhou Bai, ayos ka lang ba? Zhou Bai. Maraming taon ko itong pinlano at sa wakas ay nagtagumpay na ako. Ano naman kung isa kang immortal? Ako mismo ang hihigop sa iyong antas ngayon para sa aking landas patungong immortalidad. Ito na ang huling araw ng buhay mo. Wu Xingyun, sayang lang ang tanda mo. Hindi ito maaari. Tinamaan ka ng buong lakas ko. Kahit dumanas ako ng sumpa ng langit, kahit wala nang natira sa antas ko, hindi ka dapat lumaban sa akin, langgam. Sinisip-sip mo ang aking antas. Wu Xingyun, akala mo ba hindi ko alam ang plano mo? Ninakaw mo ang aking dugo ng immortal. Sinaktan mo ang aking junior. Pinigilan akong matapos ang dakilang sining. Ngayon ay oras na para magbayad ka. Hindi ako makapaniwala. Ang aking antas, sa wakas ay bumalik na. Pagbati, guro. Maluwalhating pagbati, guro. Pagbati, guro. Maluwalhating pagbati, guro. Shuyan, ligtas ka na. Sayang, at hindi na kita masasamahan. Baliwala ang mundo ng mga immortal. Kailangan ko nang pumunta sa mundo ng mga Diyos. Salamat sa pag-follow. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa pag-follow. Salamat sa inyong suporta. Kahit ang mga kaibigan kong hindi naglalaro, alam ang larong alamat na ito. Salamat sa pag-follow. Oo. Napakaganda ng pagkakagawa ng laro. Nakakita ka na ba talaga ng immortal? Siguro. Marahil. Nakakita na nga ako ng immortal. Salamat sa pag-follow. Maaari mo ba akong pirmahan? Gustong gusto ko ang larong ginawa mo.